Movie Recap Tagalog here. Ang inang ito ay sumisid upang manghuli ng abalone. Ang kanyang munting anak na babae ay nasa tabing dagat at patuloy na tinatawag ang kanyang ina, ngunit ang inang walang puso ay hindi pinansin ang mga tawag ng kanyang anak. Para sa kanya, ang abalone ang lahat-lahat dahil ito ang nagbibigay ng 3 beses na pagkain sa isang araw para sa kanyang mga anak at ito lamang ang paraan para makabili sila ng mga aklat at makapasok sa paaralan. Ganyan ang puso ng isang ina. Pero para sa kanyang anak na si Aeson, na wala pang gaanong naintindihan, ang kanyang ina ay tila wala nang pakialam sa kanya. Hindi magkasama si Aeson at ang kanyang ina sa isang bahay dahil may bagong asawa na ang kanyang ina. Matagal nang pumanaw ang ama ni Aeson sa isang paglalayag sa dagat. Kawawang si Aeson, nakatira na lamang siya sa kanyang lola. Nakikita lamang niya ang kanyang ina sa araw. Ngunit sa mga oras na yon, si Ginang Guangrey ay lumulubog sa dagat para sumisid. Kaya't bihira silang mag-usap ni Aeson. Ngayong araw, dumalaw si Aeson sa kanyang ina upang ipakita ang isang tula kung saan siya ay nanalo ng ikalawang gantimpala. Ngunit hindi ito pinansin ng kanyang ina, kaya't labis ang kalungkutan ni Aeson. Pero hindi siya nag-iisa sa kanyang kalungkutan dahil may isang batang lalaki na si Guansik na tahimik na sumasama kay Aeson. Kahit bata pa siya, gusto niyang alagaan si Aeson. Handa pa niyang isakripisyo ang lahat para kay Aeson. Pag-uwi ni Aeson, sinumbatan niya ang kanyang ina sa pagbibigay ng pansin lamang sa abalone at hindi sa kanyang nanalong tula. Ngunit sinabi ni Guangrey na wala namang silbi ang mga tulang iyon. Ano ang silbi kung hindi naman ito kayang ipalit sa abalone o mother of pearl? Sinabihan pa ni Guangrey si Aeson na dalhin na lang ang tula sa kanyang lola at tiyuhin dahil gustong-gusto raw ng kanilang pamilya ang mga matatalino. Pero sinabi ni Aeson na ayaw sa kanya ng kanyang lola. Sabi ng kanyang lola, lalo na raw siyang nagiging kamukha ng kanyang ina kaya ayaw na niya itong makita. Ni hindi siya pinapayagang kumain ng kroiker ng kanyang tiyuhin. Nang makita ng kanyang tiyuhin na magaling si Aeson sa pag-aaral, sinabi nitong ninanakaw ni Aeson ang swerte ng kanyang pinsan. Mahal na mahal man ni Guangrey ang kanyang anak, hindi niya ito kayang isama sa tirahan dahil wala siyang sapat na pera upang tustusan ang pag-aaral ni Aeson. Dumating naman ang bagong asawa ni Guangrey. Mabait din itong nag-alok kay Aeson na makikain. Ngunit magalang na tumanggi si Aeson at nagpaalam na umalis. Nang gabing iyon, binasa ng kanyang amain ang tula ni Aeson at kinausap si Guangrey kung maaari bang patirahin si Aeson sa kanila. Ngunit sabi ni Guangrey wala silang pera. Upa lamang ang kanilang maliit na bahay kubo. Paano nila patitirahin si Aeson kung magiging tagapag-alaga lang siya ng kanyang mga kapatid sa ama? Alam ng asawa ni Guangrey na nanatili siya sa lugar na yon para lang mapalapit kay Aeson. Bukod pa rito, tuwing ididilat niya ang kanyang mga mata, si Aeson ay tumatawid ng burol upang puntahan siya. Bukod dito, ang mga babaeng maninisid ay nagsisimulang matutong sumisid sa edad na 10 taon pa lamang. Nang marinig ito, mariing tumutol si Guangrey. Gusto niyang lumipad ng mataas at malayo si Aeson, hindi sundan ang kahabag-habag na propesyong ito. Kahit siya'y mamatay, hindi niya hahayaang sumisid si Aeson. Pagkatapos, naupo si Guangrey at muling binasa ang tula ng kanyang anak. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Sa kabilang banda, tinuturuan ng lola ang anak ng kanyang bayaw. Samantala, kailangang magtago ni Aeson sa kusina para gumawa ng mga gawaing bahay. Sa labas, nagdala si Guansik ng kroiker fish para ibenta sa tiyuhin ni Aeson. Alam niyang palaging 5 lang ang binibili ng pamilyang ito, hindi kasama si Aeson, kaya 6 ang dinala niyang isda. Sinabi niyang ang libreng isa ay para kainin ni Aeson. Noong panahong iyon, bumalik si Guangrey sa bahay ng kanyang ina. Inihagis niya ang 2 tali ng kroiker fish sa pamilyang iyon. Galit si Guangrey sa pagtrato ng pamilyang iyon sa kanyang anak. Hindi lang nila ito pinapakain, pinipilit pa nilang magtrabaho si Aeson na parang isang katulong. Pagkasabi noon, sinipa ni Guangrey ang mga pinggang hinuhugasan ni Aeson. Pagkatapos ay hinila niya ang kamay ng anak at umalis. Dahil sa nakaantig na tulang isinulat ni Aeson, nagkaroon ng lakas ng loob si Guangrey na gawin yon. Sa tula, isinulat ni Aeson ang tungkol sa kanyang ina. Araw-araw, sumisisid siya para sa abalone. Kahit may bagyo, dahil sa abalone. Dahil sa abalone, kailangan maghintay ang anak. Kay tagal kong naghintay. Pagkatapos, dumating si ina. Nasaan ka? Bakit wala pa ring balita? Naghahanap pa rin ng abalone. Hindi siya makakaahon. Baka nalunod na siya sa ilalim ng tubig. Pumutok na ang puso ko sa sobrang pag-aalala. O, malupit na abalone. Kay galit ko sa'yo. Kung 100 won lang ang halaga mo, babayaran ko, makasama ko lang si ina ng isang araw. Masakit na ang kanyang likod. Hindi na tumitigil ang kanyang ubo. Hayaan mong magbigay ako ng 100 won bawat araw para makapagpahinga siya at mabuhay ng payapa. Umiyak si Guangrey habang binabasa ang tula. Sa palagay niya, ang tulang iyon ang dapat nanalo ng unang gantimpala, hindi ikalawa. Kahit mahirap ang buhay noon, ginawa ni Guangrey ang lahat para kay Aeson. Gusto niyang magkaroon ng magandang kinabukasan ang anak niya, hindi mamuhay tulad niya. Kinabukasan, bumalik sa bahay si Aeson. Dumapa siya at umiyak dahil ginawang vice class president lang siya. Nakakuha siya ng 37 boto, habang 28 lang ang nakuha ng ikalawang kandidato. Pero siya pa rin ang piniling class president dahil anak siya ng makapangyarihang pamilya. Ayaw tanggapin ni Aeson ang ganoong kawalang katarungan. Nang marinig iyon, pumunta si Guangrey sa paaralan upang kausapin ang homeroom teacher. Nakita niya ang tulang nanalo ng unang gantimpala tungkol sa isang ama na tapat na sundalo. Sa palagay niya, walang saysay ang tulang iyon. Isa lamang itong maliit na pandaraya kung ikukumpara sa tula ni Aeson. Gayunpaman, ito ay nilagyan ng gintong balangkas at isinabit sa isang napakaseryosong paraan. Napakahiya-hiya nitong tingnan.
Sa loob ng silid-aralan, binigyan ni Guangrey ang kanilang homeroom teacher ng mga kakanin. Bukod pa roon, binigyan niya ito ng ilang peres ng medyas at kaunting pera. Ginawa niya ito upang tulungan ng guro si Aeson na maging class monitor. Nakuha niya ang mga ito mula sa kanyang pagtatrabaho sa bukid nitong mga nakaraang araw. Sa labas naman, alam ni Aeson kung gaano kahirap ang naramdaman ng kanyang ina para sa kanya. Kaya't sinabi niya na pareho lang ang pagiging class monitor at deputy class monitor, kahit na sinabi lamang niya yon upang patahanin ang kanyang ina. Sa kaibuturan ng kanyang puso, ayaw talaga ni Aeson na tanggapin ang titulong deputy class monitor. Pag-uwi nila, nagpasya si Guangrey na tumigil na sa paninigarilyo. Gusto niyang mabuhay ng matagal para maalagaan si Aeson. At higit sa lahat, gusto niyang makita ang tagumpay ng kanyang munting anak na babae. Ngunit hindi naging ayon sa plano ang mga bagay-bagay. Unti-unting humina ang kalusugan ni Guangrey dahil sa kanyang laging pagsisid. Kailangan niyang tumawag ng isang shaman upang magsagawa ng ritual sa halip na magpatingin sa ospital. Alam ni Aeson na nagkasakit ang kanyang ina dahil sa diving. Kaya't sinunob niya ang lahat ng gamit ng kanyang ina sa pagsisid. Pagkatapos ay pumunta siya sa tabing dagat upang ilabas ang kanyang galit sa karagatan. Kinuha na ng dagat ang kanyang ama. Ngayon, gusto pa ba nitong kunin pati ang kanyang ina? Nang gabing iyon, pumunta si Guangrey sa bahay ng lola ni Aeson. Gusto ni Guangrey na samahan siya ng kanyang biyenan upang magpalitrato para sa kanyang memorial portrait. Natatakot siyang magpunta ng mag-isa. Pagbalik niya sa bahay, habang tulog ang lahat, ginising ni Guangrey si Aeson. Inihanda niya ang pinakamasarap na inihaw na abalone para sa kanyang anak. Sabi ni Guangrey, kapag namatay ako, Aeson, kailangan mong lisanin ang bahay ng iyong amain. Tumira ka sa bahay ng iyong tito. Huwag kang manatili rito upang maging utusan ng pamilya ng amain mo. Kapag nag-asawa ka na, Aeson, hawakan mo ang kamay ng iyong tito. Kung mag-aasawa ka ng walang kasamang kamag-anak, iiyak si nanay. Lahat tayo ay nagiging ulila. Kahit mauna mang mamatay ang mga magulang, kailangang magpatuloy ang buhay ng mga anak. Umiyak si Aeson at ayaw nang magsalita pa ang kanyang ina. Hindi inakala ni Aeson na yon na pala ang huli nilang hapunan na magkasama ng kanyang minamahal na ina. Pagkatapos noon, niyakap siya ni Guangrey at inawitan ng lullabay at tuluyan na siyang iniwan ni Guangrey magpakailanman. Naiwan si munting Aeson na mag-isa sa isang madilim na buhay. Sa burol ni Ginang Guangrey, palaging nandoon si Guansik upang alagaan si Aeson. Alam niyang wala nang natitirang kasama si Aeson ngayon at siya na lamang ang maaari nitong sandigan. Hindi kailanman nawala ang pananabik ni Aeson sa kanyang ina. Nang makita ni Guansik na umiiyak siya hanggang sa maubos ang luha, napaiyak na rin siya. Sa huli, tuluyang iniwan ni Ginang Guangrey si Aeson at ang dalawa pa nitong anak sa bago niyang asawa. Patuloy namang nakiusap ang kanyang amain kay Aeson na manatili upang alagaan ang kanyang mga nakababatang kapatid. Doon lamang siya nakaramdam ng kapanatagan na makapangisda sa laot. Nakita ni Aeson na masyado pang bata ang kanyang mga kapatid, kaya't hindi niya kayang iwan sila, kaya pumayag siyang manatili muna. Ngunit ang pananatiling iyon ay nauwi sa taon-taong paghihintay dahil sa mga pangakong binitiwan ng kanyang amain. Ipinangako nito na palalayain si Aeson kapag ang bunso niyang kapatid ay pumasok na sa unang baitang. Naniwala si Aeson, kaya't nagsikap siya at si Guansik na palitan ito sa pagtatrabaho sa bukid. Pati pag-aalaga sa mga nakababatang kapatid, si Aeson na rin ang gumampan. Bagaman mahirap, palagi niyang inaalala ang sinabi ng kanyang ina, basta mabuhay ka. Mabubuhay ka. Darating ang araw na makakalimutan mo rin ang sakit ng pagkawala ng iyong ina. Araw-araw, dumadayo si Guansik upang tumulong kay Aeson sa bukid. Laging may dalang basket ng isda para kay Aeson. Dahil kay Guansik, hindi na gaanong naramdaman ni Aeson ang pag-iisa sa gitna ng abala niyang buhay. Hanggang sa isang araw, nagpasya si Aeson na umalis sa bahay na yon. Ayaw siyang paalisin ng kanyang amain, kaya nangakong tutulungan siyang maging makata at makapasok sa kolehiyo. Naniwala si Aeson, kaya't muli siyang nagdesisyong manatili. Lumipas ang panahon. Kinailangan ni Aeson na magbenta ng repolyo para sa kanyang amain, at si Guansik naman ang nagbenta ng isda para sa pamilya. Ngunit sa totoo lang, si Guansik lang ang nag-aasikaso ng parehong pwesto. Nakatuon lamang si Aeson sa kanyang mga aklat ng tula. Hindi dahil sa masyado siyang nahumaling sa pagbabasa, kundi dahil nahihiya siyang umupo sa gitna ng palengke habang naka-uniforme. Si Guansik naman walang pakialam. Wala siyang ibang pangarap kundi ang alagaan si Aeson. Ang pinakahiling lang ni Guansik ay matulungan si Aeson na makamit ang pangarap nitong makapag-aral sa kolehiyo. Dinadala ni Guansik si Aeson sa paaralan at sinusundo sa tamang oras. Pinalitan pa niya ang kahoy na upuan ni Aeson ng isang bangkong mas komportable para sa kanya. Patuloy ang lahat mula sa isang panahon tungo sa susunod. Inaalagaan ni Guansik si Aeson na ngayoy lumaki ng isang magandang dalaga. Pinalitan niya ang upuan nito ng mas malambot pa para makabasa ito ng maayos. Para kay Guansik, ayos lang ang lahat. Basta masaya si Aeson, masaya na rin siya. Isang araw, dumating ang lola ni Guansik sa palengke. Nang malaman ni Aeson na may mali, agad siyang tumakbo palayo. Nagalit ang lola ni Guansik at itinumba ang kariton ng mga repolyo ni Aeson dahil palagi raw itong nagbebenta sa tabi ng pwesto niya ng isda. Isa siyang shaman at labis ang paniniwala sa pamahiin. Akala niya may espiritu ng ina si Aeson na sumusunod sa kanya. Kaya't ayaw niyang mapalapit si Aeson sa kanyang apo na si Guansik. Ngunit hindi rin nagpapatalo si Aeson na nakatayo sa kabilang panig. Pinatulan niya ito at sinabing hindi rin naman niya gusto si Guansik. Pagkasabi noon, agad siyang tumakbo palayo. Ilang sandali pa, pinulot ni Guansik ang sapatos ni Aeson. Maingat niyang isinuot ang mga ito sa paa ni Aeson nang hindi nagsasalita. Sa kanilang pag-uwi, sinabi ni Aeson na ang maglaro o magsama ng ganoon ay tinatawag na date. Ang gusto lang naman ni Aeson ay makaupo sa tabi ng pwesto ni Guansik para kumita.
Kahit bigyan pa siya ni Gwansik ng libre, hinding-hindi niya yon tatanggapin. Kinuha na ng dagat ang mga magulang ni Aeson. Ayaw na niyang manatili sa lugar na ito. Hinding-hindi siya mag-aasawa ng lalaking taga-isla. Sa lahat ng paraan, ang gusto ni Aeson ay makapag-asawa ng lalaking taga-Seoul. Nang makita niyang tahimik lang si Gwansik, mas lalo siyang nainis. Tinanong niya si Gwansik kung isinumpa ba siya ng patay na baka o anuman. Bakit daw siya tahimik na parang kabibe? Sa sagot ni Gwansik, sinabi nito, kung ganon, Aeson, alisin mo ang kamay mo sa bulsa ng jacket ko. Hanapin mo na lang ang bulsa ng lalaking taga-Seoul at doon mo ipasok. Malinaw na selos at inis ang laman ng sinabi ni Gwansik. Pero hindi iyon agad na intindihan ni Aeson. Pagkatapos noon, dinala siya ni Gwansik sa gitna ng makatang taniman ng mga bulaklak ng kanola. Laging may dalang basket ng isda si Gwansik para kay Aeson. Sa loob ng 10 taon, palaging binibigyan ni Gwansik si Aeson ng isda, hindi dahil sa awa. Talagang gusto nang malaman ni Aeson ang dahilan. Pero sa halip na sumagot, ipinasok ni Gwansik ang kamay niya sa kanyang bulsa upang mahigpit na hawakan ang kamay ni Aeson. Pagkatapos, hinalikan niya si Aeson ng may pagkamangha. Sinabi rin ni Gwansik na hindi siya titira kasama ang kanyang lola at ina. Sa halip, gusto niyang makasama si Aeson. Pagkasabi noon, hinalikan ni Gwansik si Aeson ng buong alab ng kabataan. Patunay iyon na pareho nilang naramdaman ang damdamin para sa isa't isa. Gayunpaman, paulit-ulit na pinaninindigan ni Aeson na hinding-hindi niya papakasalan si Gwansik. Gusto pa rin niyang magpakasal sa lalaking taga-Seoul. Ngunit para kay Gwansik, wala na siyang pakialam doon. Umuwi si Aeson na puno ng kilig mula sa kanilang unang halik. Ngayon ang tunay na tagsibol ng buhay ni Aeson. Kumakain ang bunsong kapatid. Ang pangalawa naman ay hindi matagpuan. Kaya't kinailangan siyang hanapin ni Aeson. Pagbukas niya ng kabinet na yari sa tela, nagulat siya sa kanyang nakita. Nandoon ang kanyang amain at ang kanyang kalaguyo na magkasamang nagtatago. Gabing iyon, tumanggi ang kalaguyo ng amain na alagaan ang anak sa labas ng dating asawa. Nakahiga si Aeson at narinig ang lahat. Wala siyang ibang magagawa kundi umalis. Kinabukasan, pumunta si Aeson sa bahay ng kanyang lola. Plano niyang humingi ng pahintulot na makitira roon. Pero wala namang sariling kwarto sa bahay. Kaya't sa kusina lang siya maaaring matulog. Samantala, pilit siyang hinihikayat ng kanyang tito na magtrabaho sa pabrika. Ngunit kung gagawin niya yon, mawawala na lang parang bula ang pangarap niyang maging makata. Pagbalik ni Aeson sa bahay ng kanyang amain, nadatnan niya ang kalaguyo nito na binabaklas ang litrato ng kanyang ina mula sa altar. Hindi na napigilan ni Aeson ang kanyang damdamin. Kaagad, hiniling niya sa kanyang amain na bayaran siya para sa lahat ng taon ng kanyang pagtatrabaho. Mula sa matrikula, pag-aalaga ng mga kapatid, hanggang sa perang ipinangako nitong ipapadala siya sa kolehiyo. Nakatayo sa tabi, mariing tumutol ang kalaguyo. Wala nang araw siyang perang laman sa bulsa. Paano pa niya babayaran si Aeson? Ngayon, wala nang ibang matatakbuhan si Aeson kundi si Gwansik. Isinalaysay niya rito ang tungkol sa kanyang tito na pilit siyang pinagtatrabaho sa pabrika. Wala na siyang ibang mapuntahan. Hindi alam ni Gwansik kung ano ang dapat gawin. Hindi niya maibalik si Aeson sa kanilang bahay, kaya't unti-unting naglaho ang pangarap ni Aeson na makapagkolehiyo at maging makata. Nagtanim ng sama ng loob si Aeson kay Gwansik. Dahil nangako ito noon na ibibigay ang lahat sa kanya, pati na ang buwan at mga bituin. Kaya ngayon, dapat niyang humanap ng paraan. Mahigpit siyang niyakap ni Gwansik habang pareho silang umiiyak. At doon, kapwa sila nakaisip ng isang tunay na kapusukan. Pagbalik nila sa bahay, kinuha ni Aeson ang damit ng kalaguyo ng kanyang amain at isinuot ito. Bukod pa roon, nagnakaw din siya ng ilang alahas na balak niyang dalhin, dahil sa palagay niya, iyon ang kabayaran sa lahat ng kanyang sakripisyo. Hindi rin niya nakalimutang dalhin ang litrato ng kanyang ina. Samantala, si Gwansik naman ay nagnakaw ng ilang alahas mula sa kanyang lola. Hanggang ngayon, nanginginig pa rin siya sa takot. Ngunit para kay Aeson, handa siyang gawin ang kahit ano. Plano nilang sumakay sa isang bangka upang tumakas patungong mainland. Hindi na sila makakabalik pa rito. Mula ngayon, magkasama na silang mabubuhay at mamamatay. Kinaumagahan, hiningan sila ng ID ng mga tauhan ng barko. Ngunit wala silang maipakita. Nagsimulang maghinala ang mga tauhan na sila ay menor de edad pa. Plano ni Gwansik na suhulan ito gamit ang isang singsing. Ngunit agad siyang pinigilan ni Aeson. Malakas ang loob na sinabi ni Aeson na itapon na lang sila sa dagat kung gusto nito. Gusto raw niyang malaman kung ano ba talaga ang relasyon nila. Kaagad na sinabi ni Aeson na sila ay mag-asawa. Hinila niya si Gwansik palayo na parang walang nangyari. Pagdating nila sa mainland, tumigil sila sa isang tindahan ng alahas upang ibenta ang mga dala nilang alahas. Ngunit pinaghinalaan ng may-ari na ninakaw ang mga ito, kaya hindi niya binili ang mga alahas. Nang gabing iyon, nagpunta sila sa isang maliit na motel upang humingi ng matutuluyan. Sinabi ni Aeson na ninakawan daw sila ng pitaka, kaya wala silang maipakitang ID o residence card. Pagkatapos, inalok ni Aeson ang isang singsing na pilak kapalit ng isang kwarto. Nakatayo sa tabi, ang asawa ng may-ari ay napakabait. Sinabi nitong maaari silang magbayad kinabukasan. Pagkatapos, iniabot niya sa kanila ang susi ng kwarto. Hindi lang iyon, naghanda rin siya ng hapunan para sa kanila, kasama ang isang bote ng alak. Paulit-ulit niyang sinasabi na ito ay libre talaga. Kinaumagahan, napansin nilang sira sa kalahati ang bentilador sa loob ng kwarto. Sayang naman daw kung magkasama sila sa isang mainit na kwarto na may alak, pero wala namang nangyayari sa kanila. Maagang nagising si Gwansik at siya ang tumanggap ng resibo ng kwarto. Umabot ito ng 640,000 won. Ngunit kagabi, sinabi ng may-ari ng motel na libre lang ito. Kasabay nito, napansin ni Gwansik na nawawala ang bag na naglalaman ng kanilang mga alahas. Agad silang bumaba ni Aeson upang i-report ito sa may-ari.
Ngunit sinabi ng lalaking may-ari na may ginagawa raw silang masama. Habang nakatayo sa tabi, dagling sumabat ang kanyang asawa at sinabing hindi raw nila nakita na may bitbit na bag ang dalawa. Nagbanta pa ang lalaki na tatawag siya ng pulis at gusto raw niyang makita kung paano pinaparusahan ang mga tumatakas mula sa Jeju Island. Nagtaka si Gwansik kung paano nila nalaman na galing sila sa Jeju. Nakita kaya nila ang tiket ng tren sa loob ng bag na ninakaw. Sa narinig na yon, natahimik si Gwansik. Noon lang nila napagtanto na sinadya pala ng may-ari na painumin sila ng alak kagabi at painitin ang kwarto upang mahimbing silang makatulog at pagkatapos ay ninakaw ang kanilang bag ngunit patuloy pa rin sa pagtanggi ang landlady. Sabay tanong, nasaan ang ebidensya? Umupo ang dalawa upang pag-isipan kung paano mababawi ang bag dahil kung wala ito, tuluyan na silang mawawala. Sa mga oras na yon, may isa pang babaeng dumating upang umupa ng kwarto. Gamit ang parehong panlilinlang na ginawa nila kagabi, muli nilang sinubukang agawin ang gamit ng bagong bisita. Nang umalis ang landlady, palihim na pumasok sina Gwansik at Aeson sa kwarto ng bisita. Pinayuhan nila ang babae na huwag uminom. Kapag nalasing siya, mawawala ang lahat sa kanya. Higit pa roon, sinabi nilang huwag niyang patayin ang ilaw sa kwarto. Kaya't buong gabi, nakaon ang ilaw ng bisita. Dahil dito, hindi makakilos ang mag-asawang may-ari ng motel. Nang mapansing hindi pinatay ang ilaw, napilitan silang matulog ng maaga. Makalipas ang ilang sandali, palihim na pumasok sina Aeson at Gwansik sa kwarto ng may-ari upang hanapin ang nawawalang bag. Ngunit wala sila roong nakita. Napilitan si Gwansik na kunin ang kahon ng pera ng mag-asawa. Nang paalis na sila, nakita ni Aeson ang kanyang hairpin na suot ng anak na babae ng may-ari. Aalisin na sana ni Aeson ito nang magising ang bata at sumigaw. Nakataka si Gwansik. Sa Aeson, hindi. Kaya't napilitan si Gwansik na bumalik. Itinapon niya ang kahon ng pera sa gilid ng daan at sumugod sa mag-asawa. Kaagad pagkatapos noon, dinala sina Gwansik at Aeson sa istasyon ng pulis. Doon, napansin ng mga pulis na sila ay mga tumakas mula sa kanilang tahanan. Kasi noong umagang iyon, nakatanggap na sila ng ulat ng nawawalang tao mula sa pamilya ni Gwansik. Ayon sa medyo mapanuksong paglalarawan, isa itong matangkad at gwapong binata na may kasamang pandak na babae na may matalim na bibig. Nang matanggap ng ina ni Gwansik ang balita, agad siyang pumunta roon. Unang-una niyang hinanap ang mga alahas dahil kasama sa mga iyon ang isang napakahalagang gintong palaka. Samantala, dinala na ng landlady ang mga alahas sa tindahan ng ginto upang ibenta. Sa unang tingin pa lang, alam na ng may-ari ng tindahan na hindi iyon pag-aari ng landlady. Dahil kahapon pa lang, may magkasintahan nang nagtangkang magbenta ng parehong mga alahas doon. Kaya hindi tinanggap ng may-ari ang alahas. Pumunta naman ang ina ni Gwansik sa inuupahang kwarto ng landlady at sinira ito upang hindi na sila makapagnegosyo pa. Paulit-ulit na sinasabi ng ina ni Gwansik, ibalik mo lang ang gintong palaka ko at lalayas na ako. Biglang tumawa ang landlady at sinabing, palaka lang iyon, hindi tod. At iyon na ang gustong marinig ng ina ni Gwansik. Sa puntong iyon, kusa nang umamin ang landlady na siya nga ang kumuha ng gintong palaka. Hindi na siya makakatanggi pa. Habang nagtatalo ang dalawa, naroon din ang mga pulis. Tinawagan kasi ng landlady ang mga pulis, pero sa huli siya rin ang hindi nakatakas. Bukod pa rito, ito na ang ika-10 beses niyang ginawa ang ganitong krimen, hindi ito ang una. Matapos mabawi ang bag, agad na isinama ng ina ni Gwansik sina Aeson at Gwansik pabalik sa isla. Dahil sa pangyayaring ito, opisyal nang pinaalis si Aeson sa paaralan. Wala na siyang nagawa kundi ang lumuha. Pag-uwi nila, sinermonan siya ng kanyang tito dahil daw nasira nito ang pangalan ng kanilang pamilya. Muli, pinilit siyang magtrabaho sa pabrika. Sa puntong ito, wala nang ibang pagpipilian si Aeson. Lahat ng tao ay sinisisi siya sa pagwasak ng buhay ni Gwansik. Sa kabilang banda, pareho rin ang kalagayan ni Gwansik. Pero sa kabutihang palad, hindi siya pinaalis sa paaralan. Sinabi niya sa kanyang mga magulang na nais niyang pakasalan si Aeson. Ngunit walang sinuman ang gustong tumanggap ng isang ulilang manugang na hindi pa nakakatapos ng high school. Kinabukasan, biglang dumalaw ang ina ni Gwansik kay Aeson. Ginamit niya ang matatamis na salita upang pilitin si Aeson na layuan si Gwansik. Ibinunyag din niya na sana ay nanalo na si Gwansik ng medalya sa sports kung hindi lang ito gumawa ng mga kalokohan. Lalong sinisi ni Aeson ang sarili nang marinig iyon. Sa loob ng 10 taon nilang magkasama, ni minsan ay hindi narinig ni Aeson na nagsalita si Gwansik tungkol sa mga bagay na gusto niya. Ni hindi rin niya alam na magaling pala ito sa esports. Naniniwala ang ina ni Gwansik na mawawala ang lahat kay Gwansik kung ipagpapatuloy nila ni Aeson ang kanilang relasyon. Mawawala raw ang lahat ng pangarap at pamilya ni Gwansik. Kaya nakiusap ang ina ni Gwansik kay Aeson na pag-isipan ang kapakanan ni Gwansik at huwag nang kunin pa ang lahat mula sa kanya. Nang gabi niyon, dumating si Gwansik sa bahay upang mag-propose kay Aeson. Ang tanong ng tito ni Aeson ay kung tatanggapin niya ba siya ng pamilya ni Gwansik bilang manugang. Lalo na ang lola ni Gwansik na isa ring shaman. Palagi nitong pinaniniwalaan na sinusundan si Aeson ng multo ng kanyang ina. Sa puntong ito, bigla na lang tumakbo papasok ng bahay si Aeson. Malalim ang iniisip niya tungkol sa mga sinabi ng ina ni Gwansik. Kaya tinanggihan niya ang alok ni Gwansik na kasal. Paulit-ulit na sinasabi ni Aeson na magpapakasal siya sa isang mas mayaman, mas gwapo, at mula sa mas maayos na pamilya kaysa kay Gwansik. Ilang araw ang lumipas, nagpa siya si Aeson na makipag-blind date sa isang lalaking nasa kalagitnaang edad na kakahiwalay pa lang sa kanyang asawa. Maganda ang estado ng kanyang pamilya dahil pagmamay-ari nila ang maraming bangka sa isla. Pero sa ugali at paraan ng pananalita nito, hindi talaga siya nagustuhan ni Aeson. Mayabang siya at makalalaki kung umasta. Bukod pa roon, may 2 na siyang anak mula sa naunang kasal. Gusto niyang pakasalan si Aeson na parang kukuha lang siya ng bagong katulong.
Gayunman, wala nang ibang pagpipilian si Aeson. Ito na lang ang tanging paraan para tuluyan na siyang iwan ni Guansik. Kinagabihan, dumating ang mga kapitbahay upang batikusin ang pamilya ni Guansik. Ayon sa mga tiyahin, sinira raw ng pamilya ni Guansik ang inosenteng buhay ni Aeson. Pinalayas nila ito at ngayon kailangan nitong magpakasal sa isang lalaking may 2 ng asawa. Sa mga sandaling iyon, kakauwi pa lamang ni Guansik at narinig ang lahat. Kaagad siyang nagdala ng maraming isdang kroiker sa bahay ng tito ni Aeson. Nangako siya na hindi niya hahayaang magutom si Aeson. Hindi matanggap ni Guansik na mapunta si Aeson sa isang lalaking 2 beses nang nagpakasal. Matalino si Aeson, mahusay magsalita at napakaganda. Bakit siya mapupunta sa ganoong klaseng lalaki? Sabi ni Guansik, kung hindi nyo naman kayang tratuhin si Aeson ng maayos tulad ko, bakit hindi nyo na lang siya ipakasal sa akin? Samantala, nakikipag-date si Aeson kay Taehyun, ang may-ari ng bangkang pangingisda. Lalo siyang minamaliit nito nang malaman ang tungkol sa nakaraan nila ni Guansik. Ang paniwala ni Taehyun, sa panahon ngayon, lahat ng magkasintahan ay nagsisiping o gumagawa ng kung ano-ano. Gusto niyang malaman kung ano ba talaga ang nangyari kina Aeson at Guansik noong tumakas sila. Halatang interesado siya sa pagiging berhen ni Aeson. Sa galit ni Aeson, tinanong niya, ikaw, Taehyun? Ikaw na nga itong may 2 asawa at mga anak. Sa mga oras na yon, dumating si Guansik. Gusto niyang isama si Aeson, pero ayaw na ni Aeson. Sa kabila nito, sinubukan pa rin ni Guansik na hilahin siya palayo. Sa gitna ng taniman ng kanola, isinuot ni Guansik ang kanyang singsing at muling nag-propose kay Aeson. Ngunit mariin siyang tinanggihan ni Aeson. Ayaw na niyang muling tumakas kasama si Guansik. Bakit siya lang daw ang pinaalis sa eskwelahan? Bakit siya lang ang sinasabihang bastos? Ano ba ang kaya talagang ibigay ni Guansik sa kanya, bukod sa isda? Samantalang ang lalaking mayaman, handa siyang pag-aralin at suportahan ang pangarap niyang maging makata. Agad namang sinabi ni Guansik na kaya rin niyang gawin yon. Sasakay daw siya ng tren. Magtitiyaga siyang magbuhat ng hollow blocks. Magtatrabaho siya para lang matupad ang pangarap ni Aeson. Pero ayaw na ni Aeson na makarinig pa ng kahit ano. Hinubad niya ang gintong singsing at inihagis ito sa taniman ng kanola. Sabi ni Aeson, pagod na siyang mabuhay sa hirap. Gusto na rin niyang maranasan ang isang marangya at maginhawang buhay. Kapag pinakasalan ni Aeson si Guansik, muli siyang tratuhin ng masama ng ina at lola ni Guansik. Kaya nakiusap si Aeson kay Guansik na patawarin siya. Mula pagkabata, namuhay na siya sa kahihiyan. Ngayon, ayaw na niyang ipagpatuloy ang ganitong uri ng pamumuhay. Pagkarinig nito, napaluha si Guansik. Sa huli, napagpasyahan niyang palayain si Aeson. Kung ikaliligaya ni Aeson ang ganoon, hindi na niya ipipilit pa ang pag-ibig na ito. At si Aeson, wala na ring magawa pa, dahil inisip niyang iyon ang makakabuti para kay Guansik, kahit masakit ang mga salitang binitiwan niya. Ngunit kinaumagahan, bumalik si Aeson sa taniman ng kanola para hanapin ang singsing. Buong araw siyang naghanap, ngunit hindi niya ito natagpuan. Ang tanging nagawa ni Aeson ay umiyak sa kawalan ng pag-asa. Tuluyan nang nawala ang singsing, tulad ng hindi natapos na pag-ibig ni Aeson at Guansik. Kinabukasan, sumakay na ng barko si Guansik patungong mainland. Ibinenta ng kanyang ina ang maraming isda para lang mailipat siya roon. Habang nasa tabi niya ang guro, patuloy siyang hinihikayat. Ito raw ang pagkakataon ni Guansik para baguhin ang kanyang buhay. Sa mainland, magkakaroon siya ng tsansang ituloy ang palakasan na gusto niya. Labis na ipinagmamalaki siya ng guro dahil si Guansik lang ang estudyanteng kayang tumakbo ng 100 ikot sa palaruan. Basta makarating lang sa mainland, sigurado raw na makakamit ni Guansik ang gintong medalya. Ngunit sabi ni Guansik, hindi niya talaga mahal ang sports. Tumakbo siya ng 100 ikot para kay Aeson dahil sinabi ni Aeson na gusto niyang pumunta sa mainland. Hindi magaling mag-aral si Guansik, kaya inisip niyang ang pagkapanalo sa palakasan ang magiging daan para makasama si Aeson sa mainland. Kaya siya tumakbo ng 100 ikot. Sino nga ba ang siraulong gagawa niyon? Napatahimik ang guro sa narinig. Tinanong siya, kung wala na si Aeson, bakit ka pa pupunta sa mainland? Hindi sumagot si Guansik. Sa isip niya, paulit-ulit lang ang sinabi ni Aeson noong nakaraang gabi na kung wala si Guansik, maaari na siyang mabuhay. Kaya nagpa siya si Guansik na umalis papuntang mainland. Sa ibaba ng barko, kumakaway ang kanyang ina at lola habang nagpapaalam. Ngunit ni isang beses, hindi tumingin si Guansik sa kanila. Ang tanging hinahanap ng kanyang mga mata ay si Aeson. Umaasa siyang magbabago pa ang isip nito at susugurin siya para pigilan siya. Samantala, si Aeson ay abala sa pagpili ng wedding dress kasama si Taehyun. Ngunit sa kanyang isipan, tanging si Guansik lang ang laman. Naalala niya ang mga alaala ng nakaraang taon. Nang makakuha siya ng 100 puntos sa pagsusulit, tinanong siya ng lahat kung ano ang gusto niyang maging paglaki niya. Ang sagot niya, gusto niyang maging punong barangay ng nayon ng mga mangingisda, at pagkatapos ay maging presidente ng bansa. Pagkatapos, si Guansik naman ang tinanong tungkol sa kanyang pangarap. Ang sagot niya, gusto niyang maging first gentleman. Sa narinig, nagtawanan ang lahat. Habang iniisip niya ito, napagpasyahan ni Aeson na kanselahin ang kanyang kasal kay Taehyun. Pagsapit ng 10:00 ng umaga, malapit nang umalis ang barko ni Guansik. Hindi na nag-isip pa si Aeson. Tumakbo siya palabas ng paggawaan ng damit sa gitna ng malakas na ulan habang luhay bumabalong sa kanyang mga mata. Ito na ang huling pagkakataon niyang makita si Guansik. Ngunit pagdating ni Aeson, huli na ang lahat. Paalis na ang barko, palayo ng palayo, at ang sigaw ni Aeson ay tila napakaliit sa lawak ng karagatan at kalangitan. Lahat ng nakasaksi ay nakaramdam ng awa para sa mapait na pag-ibig nina Aeson at Guansik. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman pa rin ni Guansik ang tawag ng minamahal. Tumingin siya pabalik sa pampang at natanaw ang maliit na anyo ni Aeson. Agad siyang nakiusap sa kapitan ng barko na bumalik. Pero paano nga ba magagawa iyon ng kapitan?
wala nang ibang paraan. Kinailangan ni Gwansik na kumilos sa sarili niyang paraan. Nakita ng lahat sa dalampasigan na may tumalon mula sa barko. At doon nila napagtanto si Gwansik iyon. Lumangway siya na parang isang balyena. Habang nagsisigawan at pumapalakpak ang mga tao para kay Gwansik, natigilan naman ang kanyang pamilya. Alam nila na ang ganitong klaseng pag-ibig ay hindi na mapipigilan. At sa gitna ng palakpakan ng lahat, patuloy na lumangway si Gwansik. Kung hindi dahil sa pag-ibig, paanong ang isang kabataang lalaki ay makakalangoy ng ganoon kabilis? Napakalayo ng distansyang nilangoy niya kaya't unti-unti siyang napagod. Ngunit para kay Aeson, hindi siya susuko. Sa huli, nagtagumpay si Gwansik sa gitna ng palakpakan ng lahat. Pagkaabot sa pampang, agad niyang niyakap si Aeson. Si Aeson ay masaya ngunit nag-aalala rin sa pagbabalik ni Gwansik sa ganitong paraan. Pero para kay Gwansik, handa siyang gawin ang lahat basta't makasama lang si Aeson. Di naglaon, pumunta ang dalawa upang pumili ng wedding dress. Nais ng ina ni Gwansik na pumili si Aeson ng simpleng damit upang makatipid. Ngunit gusto ni Aeson ng magarang puting gown. Nang makita ito, agad na sinabi ni Gwansik na kunin na lang ni Aeson ang damit na gusto niya. Pagkatapos nito, nagpatuloy lang ang dalawa sa ngiti at masayang kwentuhan. Hindi nila napansin na sa likuran nila, galit na galit ang ina ni Gwansik sa sobrang inis na hirap na siyang huminga. Mahina niyang winika, kung marami kayong perang pinambibili ng kung ano-ano, mas mabuting tumira na lang kayong mag-isa. Kaya isang payak ngunit masayang kasal ang naganap. Doon lamang nalaman ng lahat na buntis pala si Aeson nang sila'y ikinasal. Nagsimula na ang pagbubuntis noong tumakas sila ni Gwansik. Dapat ba nating pasalamatan ang mag-asawang may-ari ng inuupahang silid na nagdala ng alak noong gabing iyon? Matapos ang masasayang araw, nagsimula na muli ang hindi masayang yugto sa buhay ni Aeson. Pinilit siya ng lola at ina ni Gwansik na lumuhod ng 108 beses upang humingi ng biyaya. Sa gitna ng matinding init ng tag-araw, kahit ang mga nakaupo lamang ay kailangang bentilador pa ang gamit, pinilit nilang lumuhod si Aeson hanggang sa sumakit ang kanyang mga tuhod. Pinagbantaan pa siya ng kanyang biyenan na huwag sabihin kay Gwansik ang lahat ng ito. Si Aeson, sa kabila ng lahat, ay nanatiling mahinahon at may rason. Ayaw ni Aeson na mapahiya si Gwansik sa pagitan ng kanyang asawa at ina. Kaya sinabi ni Aeson na ililihim na lang niya ito. Habang siya ay naglalakad, sinusundan siya ng kanyang lola at patuloy na sinasabuyan ng pulang munggo. Bagaman labis ang inis ni Aeson, hindi siya makapalag. Kapag mag-isa na lamang siya, doon niya inilalabas ang kanyang sama ng loob. Ano ngayon kung sinusundan siya ng multo ng kanyang ina? Bakit kailangang sabuyan siya ng munggo? Paano kung nais lang siyang bisitahin ng kanyang ina? Ang kanyang panganay na anak na si Jumyong ay halos 3 taong gulang na. Ngunit hindi kailanman naging madali ang buhay ni Aeson sa bahay ng asawa niya. Isang araw, bumisita si Aeson sa lumang bahay ng kanyang ina. Ngunit paalis na rin noon ang kanyang tiyahin at amain. Bago sila umalis, ibinigay ng tiyahin ang kanyang bisikleta para sa anak ni Aeson. Binigyan din si Aeson ng isang bungkos ng mga lumang damit na hindi na raw niya ginagamit. Kinagabihan, nagreklamo ang biyenan ni Aeson nang malamang nagdala siya ng mais para sa pamilya ng kanyang ina. Sabay namang dumating si Aeson. Sinabi niyang kaya niyang ipagpalit ang 5 taon ng mais kapalit ng napakaraming gamit. Iniwan ng tiyahin ang maraming damit at pampaganda at lahat ay branded. Nang makita ng kanyang biyenan ang damit na suot ni Aeson noong tumakas siya kasama si Gwansik, gusto niya itong itapon. Ngunit itinago ito ni Gwansik, mahalaga yon sa kanya dahil bahagi ito ng mga alaala nila ni Aeson. Tungkol naman sa bisikleta, ayaw ng lola ni Jumyong na gamitin ito ng bata. Balak pa nga niya itong ipadala sa junk shop kapalit ng candy. Ngunit gusto talaga ni Aeson na manatili ito para sa kanyang anak. Hindi lamang niya masabi ng direkta ang kanyang saloobin. Laging mabigat ang pagtrato sa kanya ng pamilya ng kanyang asawa dahil hindi siya makapagluwal ng lalaking anak. Ngunit si Gwansik palaging maunawain at mabait sa kanya. Tinitiis ni Aeson ang lahat para kay Gwansik. Sinabi ni Aeson kay Gwansik na kailangang manatili ang bisikleta. Gusto niyang gamitin ito ni Jumyong para tuklasin ang mundo. Ayaw niyang manatiling nakakulong lang ang kanyang anak sa kusina kasama ng kanyang lola buong araw. Gusto ni Aeson na maging malaya ang kanyang anak, na makakain ng kahit ano, makuha ang lahat ng gusto. Hindi yung isang batang marunong lang maghain ng mesa, kundi yung marunong ring ibagsak ang mesa para mabuhay. Kinabukasan, inilagay ni Gwansik ang bisikleta sa harap ng bahay. Isa itong tahimik ngunit matapang na pahayag, paninindigan niyang manatili ang bisikleta, anuman ang mangyari. Hindi lang yon, pinili rin ni Gwansik na kumain sa parehong mesa kasama sina Aeson at Jumyong. Isa itong bawal na kaugalian noon. Sapagkat sa kanilang pamilya, laging may malinaw na pagitan sa pagkain ng matatanda at mas nakababatang miyembro. Halata naman na mas pinapaboran nila ang mga lalaking anak kaysa sa babae. Nang tanungin siya ng kanyang ina kung bakit niya ginawa iyon, sinabi ni Gwansik na gusto rin niyang makakain sa isang mesa kasama ng kanyang ina. Labis ang tuwa ni Aeson nang makita ang kanyang asawa na lumalaban para sa kanya. Nang araw din iyon, nalaman ni Aeson na naghahanda ang kanyang lola ng seremonya upang maging isang babaeng maninisid si Jumyong. Sa galit ni Aeson, agad niyang ibinaligtad ang mesa ng seremonya. Ayaw ni Aeson na tahakin ng kanyang anak ang ganoong mapanganib na landas. Ito ang unang beses na nakita ng lahat si Aeson na labis ang galit. Hinila niya si Jumyong palayo, ngunit hindi pumayag ang kanyang biyenan. Sa galit, malakas siyang sinampal ni Aeson. Kasabay noon, kararating lang ni Gwansik sa bahay. Sinabi niya sa kanyang ina at lola na si Aeson ay dumito upang mamuhay kasama niya, hindi upang mapabilang sa kanilang pamilya. Pagkasabi nito, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Aeson at sabay silang umalis sa bahay. Ang mag-anak ay lumipat sa isang inuupahang bahay. Ngayon, isa na silang tunay na pamilya. May kalayaan na sila at pwede nilang gawin ang gusto nila.
Dahil alam ni na Aeson at Gwansik na mahilig si Jongmyong sa beans at pusit, palagi nilang ibinibigay ang mga ito sa kanilang anak. 10 taon na ang nakalipas mula nang si Gwansik ay laging nagdadala ng isda kay Aeson. 10 taon pagkatapos, pusit naman ang dala niya para sa kanilang munting anak. Dumating ang araw ng bayaran ng renta, pero wala pa ring pera ang mag-asawa. Magpapaliwanag na sana si Gwansik sa may-ari ng bahay. Ngunit sinabi ng may-ari na may nagbayad na ng 3 buwang renta nila. Dagdag pa niya, kung patuloy silang magbabayad ng maayos, bibigyan pa raw sila ng karne. Nag-isip ang mag-asawa kung sino ang tumulong sa kanila, hindi nila inakalang si tiyahin ni Aeson pala yon. Naniniwala ang tiyahin na karapat-dapat si Aeson na tulungan, matapos ang maraming taon nitong paglilingkod bilang katulong sa bahay ng kanyang madrasta. Hindi nagtagal, muling nagdalang tao si Aeson. Lahat ng mga tiyahin sa kapitbahayan ay tuwang-tuwa para sa kanila. Tuwing may masarap silang pagkain, dinadala nila ito upang ibahagi kay Aeson. Isang araw, nabigla si Aeson nang umuwi si Gwansik na may benda sa braso. Sinisi niya ito sa patuloy na pagtatrabaho kahit masama na ang lagay. Tahimik lang si Gwansik dahil hindi niya alam kung paano ipaliliwanag ang lahat kay Aeson. Para lang masuportahan ang pamilya, tinatanggap niya ang kahit anong trabaho. Napansin ni Aeson na madalas na lang matulog si Gwansik nitong mga araw na ito. At nakita niyang puno ng sugat ang katawan nito. Naramdaman ni Aeson na may mali. Sapagkat ang may-ari ng bangkang pinagtatrabahuhan ni Gwansik ay si Taehyun, ang lalaking ipinagpalit niya dati kay Gwansik. Nang araw na yon, personal na nagtungo si Aeson sa bahay ni Taehyun, ngunit wala ito. Ang asawa lang niya ang naroon. Nang makita ni Aeson ang sugat sa labi ng babae, agad niyang naunawaan kung anong uri ng tao si Taehyun. Sa kwento ng asawa, nalaman ni Aeson na madalas palang saktan ni Taehyun si Gwansik. Hindi rin niya maunawaan kung bakit tila si Gwansik lang ang pinupuntirya nito. Samantala, dahil tapos na ang oras ng trabaho, nais na sanang umuwi ni Gwansik, pero hindi siya pinayagan ni Taehyun. Pinilit ni Taehyun si Gwansik na manatili at magmaneho ng bangka. Ngunit ayaw na ni Gwansik na magmaneho, kaya nagpumilit siyang umuwi. Hinabol siya ni Taehyun at inagaw ang basket ng pusit ink mula sa kamay ni Gwansik. Sinabi ni Taehyun na siya ang may-ari ng ink kaya hindi niya ito papayagang kunin ni Gwansik. Sinadya ni Taehyun na manggulo dahil sa galit niya noon pa. Kinuha kasi ni Gwansik si Aeson mula sa kanya. Dahil dito, muling binugbog ni Taehyun si Gwansik. Kasabay nito, naroon si Aeson. Tumakbo siya at sumigaw ng malakas upang pigilan si Taehyun. Pagkatapos, hinila ni Aeson ang kamay ni Gwansik at sabay silang umuwi. Ayaw na rin ni Aeson na magtrabaho pa si Gwansik para sa halang ang bitukang iyon. Pagkalayo nila ng kaunti, galit na humarap muli si Aeson at sinipa si Taehyun. Dahil hawak ni Taehyun ang karamihan sa mga bangka sa isla, naging mahirap para kay Gwansik ang makahanap ng trabaho. Kaya kinailangan niyang iwan ang pagiging marinero at pumasok bilang trabahador sa konstruksyon. Hirap na hirap si Gwansik sa bagong trabaho, kaya palagi ring may sugat ang kanyang mga kamay. Kakaunti ang trabaho sa konstruksyon, kaya madalas siyang walang pasok. Madalas siyang nag-iisip kung paano kikita ng pera para masuportahan ang kanyang pamilya. Alam ni Aeson ang iniisip ni Gwansik, kaya pinakalma niya ito at sinabing ang tingin na lang nila dito ay bakasyon ni Gwansik. Bukod pa riyan, kaya raw niyang kumita ng pera para sa kanila pareho. Pero paano ba makakapagpahinga si Gwansik? Lalo't may isa na naman silang anak na parating. Dahil wala nang ibang mapagkukunan, napilitan si Aeson na lumapit sa kanyang lola upang manghiram ng pera. Gusto sanang ibili ni Aeson si Gwansik ng sariling bangka upang makapangisda, pero hindi niya masabi ito ng diretsahan. Patuloy ang pagluha ni Aeson. Kahit hindi ito sabihin ni Aeson, naunawaan ng kanyang lola ang hirap na dinaranas ng apo. Nang araw din yon, personal na nagtungo ang matanda sa bahay nila Aeson. Binigyan niya ito ng malaking halaga ng pera para makabili ng bangka. Ito ang perang kinita niya sa pagbebenta ng bigas bago pa sila lumikas noon. Matagal niya na itong inilihim dahil natatakot siyang malaman ito ng tiyo ni Aeson. Ang dahilan kung bakit ibinigay niya ang malaking halagang ito ay dahil sa ina ni Aeson, si Gwangrae. Bago bawian ng buhay si Gwangrae, hiningi niya sa kanyang biyenan na tulungan si Aeson. Alam niyang kailanman ay hindi hihingi ng tulong si Aeson. Pero kung sakaling lumapit ito, tiyak na nasa matinding pangangailangan siya. Kaya ipinakiusap ni Gwangrae na kahit isang beses man lang, tulungan niya si Aeson kung sakaling mangyari yon. Ngayon, nais ng matanda na tanggapin ni Aeson ang pera. Sa ganitong paraan lamang siya matahimik kapag pumanaw na siya. At doon lang siya magkakaroon ng mukhang maipapakita sa kanyang anak at manugang sa kabilang buhay. Nasa tabi nila si Gwansik at ipinangako niya sa lola ni Aeson, mabubuhay po kami ng maayos. Nang makita ng matanda na ang kanyang apo ay nagpakasal sa isang mabuting lalaki, napuno rin siya ng kasiyahan. Noong kasama pa ni Aeson ang kanyang lola, labis din ang pagmamahal niya rito. Kapag bumibili lamang ng 5 isda ang kanyang tiyo, palaging ibinibigay ng matanda ang laman ng isda kay Aeson upang kainin niya. Ilang araw ang lumipas, nakabili ng bagong bangka ang maliit na pamilya ni Aeson. Lahat ng mga kapitbahay ay natuwa para sa mag-asawa. Mula noon, hindi na kailangang tiisin ni Gwansik ang anumang kahihiyan para kumita ng pera. Hindi na rin niya kailangang magpuyat o gumising ng maaga. Malaya na siyang makapangisda upang masuportahan ang kanyang pamilya. Sa mga sandaling iyon, biglang nakaramdam ng pananakit si Aeson, senyales ng panganganak. Agad kumuha ng kariton si Gwansik upang isugod si Aeson sa ospital. At doon, nagkaroon sila ng isa pang gwapong anak na lalaki. Mula nang ipanganak si Yunmyong, lubos na nagbago ang pakikitungo ng biyenan at ng lola sa kanya. Araw-araw, dinadalaw nila ang kanilang panganay na apo. Hindi na malamig ang tingin nila kay Aeson. Simula nang magkaroon ng bangka, sapat na ang kinikita ng mag-asawa at nakakapag-ipon pa.
Alam ni Gwansik na madalas namimiss ni Aeson ang kanyang ina, kaya't binili niya ang dating bahay nito. Pagbalik sa pamilyar na tahanan, naalala ni Aeson ang mga panahong tumatawid siya ng burol upang puntahan ang kanyang ina. Umulan man o umaraw, bagyo o nyebe, palagi niya iyong ginagawa. Araw-araw, tuwing may bago sa paaralan o kapag mataas ang kanyang marka, una niyang sinasabi ito sa kanyang ina. Ngayon, nakatira na siya sa bahay na puno ng alaala. Para kay Aeson, parang yakap iyon ng proteksyon ng kanyang ina. Napaluha siya sa sobrang saya. Lumipas ang panahon, naipaayos ng mag-asawa ang lumang bahay. At ngayon, buntis na muli si Aeson sa kanilang ikatlong anak. Sa ganitong masasayang panahon, hindi mawawala ang mga magagandang larawan bilang alaala. Kinagabihan, napanaginipan muli ni Aeson ang kanyang inang si Guangrey. Nakita niya itong naglilinis sa loob ng bahay. Ito ang unang beses na nakita niya ang kanyang ina na lumapit sa kanya, kahit nasa panaginip lang. Tinanong ni Aeson ang kanyang ina kung masaya ba ito na mas gumaan na ang kanilang buhay mag-asawa. Sabi pa niya, yung kapitbahay na may truck na. At tinanong din niya kung ang akala ba ni Gwansik ay ang pagiging asawa ay puro pagbubuntis lang. Malapit ng mga anak si Aeson. Pero bakit puro pusit pa rin ang hinuhuli ni Gwansik? Pagkagising ni Aeson mula sa panaginip, nagsimula na muli ang kanyang paglelabor. Doon niya naintindihang bumalik ang kanyang ina sa panaginip upang ipahiwatig na malapit na siyang manganak. Agad niyang ginising si Jungmyong upang humingi ng tulong sa kapitbahay. Maya-maya, isinakay na si Aeson ng kapitbahay sa truck na nabanggit ng kanyang ina sa panaginip at dinala siya sa ospital. Muli, nakapanganak si Aeson ng isang malusob na batang lalaki para kay Gwansik. Lalo itong ikinatuwa ng pamilya ng kanyang asawa. Hindi nagtagal, pinagkatiwalaan si Aeson ng mga taga-nayon at nahalal bilang pangalawang pinuno ng baryo. Si Taihan naman ang nahalal na punong baryo. Minsan pa, ang salitang deputy ay tila sumusunod pa rin sa buhay ni Aeson. Noong siya ay 10 taong gulang, naging pangalawang pinuno siya ng klase. At ngayon, siya na ang pangalawang pinuno ng baryo. Sa pangingisdang pamayanan, matagal nang paniniwala na bawal ang mga babae sa bangka. Pero iba si Gwansik. Para sa kanya, pamilya ang inuuna. Wala siyang pakialam sa mga lumang pamahiin. Hinila niya sina Aeson at ang kanilang anak na si Jungmyong papasok sa bangka. Dahil para kay Gwansik, bawat miyembro ng pamilya ay isang biyaya sa kanyang buhay. Maganda ang sulat ni Aeson, kaya siya ang naatasang magsulat ng pangalan ng bangka. Napagkasunduan nilang ipangalan ito sa bunsong anak nila, Dongmyong. Umaasa silang mas magiging magaan ang buhay sa hinaharap. Na mas papala rin ang bangka sa pangalan na yon. Ngunit hindi ganoon ang nangyari. Hindi habang panahon ay maliwanag ang kalangitan. At dumating ang madilim na tag-araw sa buhay nina Aeson at Gwansik. Isang araw, biglang dumating ang isang bagyo. Wala noon si Gwansik sa bahay. Hindi pa rin nakakauwi si Jungmyong mula sa paaralan. Sa oras na yon, ang bunsong anak nilang si Dongmyong ay pumunta para kumuha ng candy. Habang inaabot niya ang garapon ng candy sa mataas na kabinet, nahulog ang kahon sa sahig. Nang makita ito ni Aeson, pinagalitan niya ang anak at sinabing kailangan muna niyang ubusin ang sopas bago kumain ng candy. Biglang may batang babae na tumakbo papasok upang sabihin kay Aeson na nadisgrasya si Jungmyong sa bisikleta. Pagkarinig noon, nataranta si Aeson at agad na tumakbo patungo sa anak. Nakiusap din siya sa kapitbahay na bantayan muna ang dalawang bata sa bahay. Nang kumaway si Aeson, inakala niyang narinig siya ng kapitbahay. Ngunit sa totoo lang, nakatulog ito at ang pagkaway ay para lamang itaboy ang langaw. Pagdating ni Aeson, bahagyang nasugatan lang si Jungmyong. Ngunit pagbalik nila sa bahay, nakita nilang natutulog ang kapitbahay sa sahig. Ginising niya ito para tanungin kung nasaan ang mga bata. Ngunit ang sagot nito ay wala siyang alam. Sa pagkataranta, tumakbo sina Aeson at Jungmyong sa loob ng bahay, ngunit hindi nila makita ang dalawang bata. Pagkaraan ng ilang sandaling paghahanap, may dalawang kapitbahay na nagbalik kay Yunmyong. Agad na tinanong ni Aeson kung nasaan si Dongmyong. Sabi ni Yunmyong, nasa bahay pa raw ito. Sa narinig na yon, tila nahulog ang mundo ni Aeson. Agad siyang tumakbo palabas upang hanapin ang bunsong anak sa gitna ng unos. Si Gwansik naman ay nagtatrabaho noon sa dike upang pigilan ang pagbaha nang matanggap ang masamang balita. Agad siyang nakipagkasama sa mga taga-nayon upang hanapin si Dongmyong. Ilang sandali lang, may isang babae na nagsabing nakita na ang bata. Ngunit ang mas masaklap, si Jungmyong ang tuluyang namaalam. Sa gitna ng malakas na ulan, yakap-yakap ni Aeson ang kanyang anak. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya matanggap na nawala na ang kanyang anak na lalaki. Ang mga luha na humahalo sa ulan ay lalong nagpapabigat sa damdamin ng sinumang nakasaksi sa pangyayari. Agad na tumakbo si Gwansik sa pinangyarihan, ngunit natulala rin siya. Parang gumuho ang langit sa harap nila noong araw na yon. Sumisigaw si Gwansik sa bawat hampas ng alon. Ang pamilyang puno ng halakhakan kahapon ay wala na ngayon. Sa mga sumunod na araw, ayaw na kumain o minom nina Aeson at Gwansik. Napakalaki ng sakit na yon para malampasan nila. Laging sinisisi ni Aeson ang sarili. Kung isinama lang niya ang anak noong araw na yon, hindi sana nangyari ang trahedya. Kinabukasan, binuksan ni Gwansik ang bag sa paaralan ni Jungmyong. Nakakuha pala siya ng perpektong marka sa pagsusulit. Pero wala siya sa mood para ipakita ito sa kanyang mga magulang. Hindi rin niya sinabi sa kahit sino na malapit na ang deadline ng bayad sa matrikula. Nang tanungin ni Gwansik ang anak tungkol dito, bigla siyang napahagulgol. Pakiramdam ni Jungmyong, siya rin ay may kasalanan sa pagkamatay ng kapatid. Kung nakinig lang siya sa mga magulang at hindi nagbisikleta sa gitna ng bagyo, baka iba ang nangyari. Sa labas naman, si Yunmyong ay nakakaramdam din ng matinding pagsisisi. Kung hindi lang siya tumakbong mag-isa para hanapin ang kanyang ina, kung nanatili lang siya sa bahay kasama ang kapatid, hindi sana ito namatay. Sa narinig na yon, labis na nasaktan si Gwansik. May dalawa pa siyang maliliit na anak.
Kung siya ay bibigay, sino pa ang maaasahan ng kanyang mga anak? Kaya agad siyang kumain ng ilang mangkok ng kanin. Gusto niyang ipakita sa mga anak ang positibong halimbawa. Ayaw niyang manatiling nilulunod ng lungkot dahil mayroon pa siyang asawa at 2 anak at kailangang magpatuloy ang kanilang buhay. Lumipas ang panahon. Unti-unting bumalik sa normal ang pamumuhay ng pamilya ni Gwansik. Ngunit ang kirot sa puso niya ay hindi kailanman gumaling. Sa bawat pagkain, laging naghahain si Aeson ng isang mangkok ng kanin at kaunting candy para sa kanyang bunsong anak, ang paborito nito. Hindi pa rin matanggap ni Aeson at patuloy na sinisisi ang sarili. Iniisip na kaya nangyari iyon kay Jumyong ay dahil sa kanya. Dahil kay Aeson kaya napunta ang anak sa breakwater. Kasi mula pagkabata ni Jumyong, madalas siyang bitbitin ni Aeson papunta sa breakwater para hintayin ang pag-uwi ng kanilang ama. Lagi niyang sinasabi sa mga anak, kung maghihintay kayo rito, babalik ako. Kahit gaano kalakas ang hangin o ulan, babalik siya sa kanila. Agad na niyakap ni Gwansik si Aeson. Paulit-ulit niyang sinasabi na wala siyang kasalanan. Wala ni isa sa kanilang pamilya ang may kasalanan. Pagbalik ni Aeson sa bahay, nakita niyang puno ng pagkain ang kanilang kusina. Ganoon ang mga mabubuting kapitbahay. Kapag may nagdaranas ng hirap, nais nilang tumulong at makibahagi. Sa tagpong iyon, labis na naantig si Aeson. Kahit noong nangungupahan pa sila sa matandang mag-asawa, palihim na dinadala ng matandang babae ang bigas kay Aeson. Alam niyang kapag binigyan niya ng marami, hindi iyon tatanggapin ni Aeson. Kaya gabi-gabi, dinadala niya ng palihim ang kaunting bigas at ibinubuhos sa lalagyan ni Aeson. Sapat lang para makapagluto si Aeson ng susunod na pagkain nang hindi niya namamalayan. Mabilis lumipas ang panahon. Si Jumyong ay isa ng ganap na dalaga. Ngayon ay umuwi siya sa kanilang bahay dala ang abiso ng pagtanggap mula sa universidad. Lubos na ikinatuwa ng kanyang mga magulang ang balita. Ngayon, si Jumyong na ang tutupad sa pangarap ni Aeson na makapag-aral sa kolehiyo. Nang araw na yon, dumalo ang mag-asawa sa seremonya ng pagpasok ng kanilang anak. Doon, agad na nahumaling si Yongbeom sa ganda ni Jumyong. Kusang loob pa nga siyang nag-alok na kuhanan ng larawan ang pamilya ni Jumyong. Pero ang tutok niya ay puro sa mukha ni Jumyong. Pag-uwi nila, labis na nagalit si Gwansik sa mga litratong iyon. Samantala, hindi naman napigilan ni Aeson ang matawa sa kalokohan ng mga kabataan ngayon. Patuloy na tinututulan ni Gwansik ang namumuong ugnayan sa pagitan ni Jumyong at ng binatang iyon. Ngunit ang sagot ni Aeson, noong araw nga, tinangay mo ang anak ng iba, tapos ayaw mong ipaubaya ang sarili mong anak ngayon. Samantala, sina Jumyong at Yongbeom ay nagsisimula na ring lumabas sa kanilang mga unang date. Kasing tapat siya ni Gwansik noong kabataan niya. At si Jumyong ay wari larawan ng kanyang inang si Aeson. Isang araw, nagbihis ng maganda si Aeson habang may tangan-tangang paso ng halaman para dumalo sa eskwelahan ng anak niyang si Yeonmyong. Akala niya ay pulong ng mga magulang sa class committee kaya't sabik na sabik siya. Ngunit pagdating niya, lumabas ang homeroom teacher ni Yeonmyong at agad siyang dinala sa isang lugar. Doon niya ipinakita na nawawalan ng mga letra ang mga pangalan sa kotse ng mga guro at ang salarin ay walang iba kundi si Yeonmyong. Sa narinig niyang iyon, napayuko na lamang si Aeson at hiyang-hiya na humingi ng tawad para sa ginawa ng anak. Agad din niyang inalis ang bandilang vice village chief mula sa paso upang hindi na siya makilala. Akala niya ay magiging isang nakaka-proud na araw ito pero kabaliktaran ang nangyari. Sa kabilang dako naman, palabas na si Jumyong ng paaralan nang sunduin siya ng isang binata sakay ng kotse. Ang mga dalagang nasa bubong ng paaralan ay curious kung ito ba ang nobyo ni Jumyong. Alam ni Jumyong na pinagsisismisan siya ng kanyang mga kaibigan kaya't lumingon siya at kumaway sa kanila. Parang pinupukaw niya ang mga taong minsan ay humamak sa kanya. Pero ang totoo, hindi niya talaga nobyo ang binatang iyon. Sa pangingisdaang baryo, abala si Taehyun sa panunuhol sa mga tao dahil papalapit na ang halalan para sa bagong punong baryo. Nagpakain si Taehyun ng engrandeng salusalo para suyuin ang mga tao. Gagawin niya ang lahat para talunin si Aeson na matindi ring kakompetensya niya sa posisyon. Kinagabihan, lihim na nakipagkita si Taehyun sa kanyang kalaguyo. Hindi pa rin nagbabago ang kanyang makalaglag pangalang ugali. Habang abala sila ng kanyang kabit, nahuli sila mismo ni Aeson kasama ang mga taga-baryo. Sa puntong iyon, nabaliwala ang lahat ng panunuhol ni Taehyun. At ang nahalal na bagong punong baryo ay walang iba kundi si Aeson. Lahat ng taga-baryo ay tuwang-tuwa. Si Aeson ang kauna-unahang babaeng punong baryo sa magandang isla na yon. Natupad na rin ang pangarap ni Gwansik, naging siya ang kauna-unahang asawang lalaki ng isang babaeng punong baryo. Dahil sa sobrang tuwa, nalasing ng husto si Aeson sa araw na yon. Pagkatapos ng 30 taon, hindi na muling inusig ng salitang deputy si Aeson. Ngayon, ang pinakanais ni Aeson ay ang maipagmalaki ito sa kanyang ina. Kung maaari lang siyang bumalik sa nakaraan, gugustuhin pa rin niyang bumalik. Nais niyang muling hawakan ang kamay ng kanyang ina kahit isang beses lang o kaya'y masabi lang dito ang kasiyahan sa buhay niya ngayon. Kinabukasan, gumawa si Aeson ng maraming kakanin upang ipamahagi sa buong kapitbahayan. Sila ang mga taong tahimik na tumulong sa kanya mula pa noong siya ay bata. Ngayon, gusto ni Aeson na ang bawat isa ay ikwento ito na parang ipinagmamalaki ng kanyang ina. Ni ang mga tiyahin ay hindi rin makapaniwala, ang batang babaeng iyon noon ay isa ng punong baryo ngayon. Parang sa kabilang mundo, nakangiti rin ang ina ni Aeson habang pinagmamasdan ang kanyang anak. Sa labas, ninanakawan ng kanyang kaklase ng unang halik si Yeonmyong. Samantala, si Jumyong ay sinusundo pa rin ang binatang iyon sa paaralan gaya ng dati. Nang makita ang kanyang mga kaklase, sinadyang hindi pansinin ni Jumyong ang mga ito upang asarin sila. Pero sa totoo lang, ang binatang iyon ay isang chuper ng isang mayamang babae. Sinusundo lang niya si Jumyong upang dalhin siya sa bahay ng amo at turuan ang anak ng mayaman.
Pagdating nila, naupo si Jumyong at kumain ng noodles na parang miyembro siya ng pamilya. Nagturo siya ng walang dalang aklat dahil ayaw talagang mag-aral ng batang babae. Pagkatapos ng klase, lumapit si Jumyong para kunin ang kanyang bayad sa isang garapon. Iniwan iyon ng mayamang babae, wari sinusubok kung kukunin ba ito ni Jumyong. Sinabihan pa siya ng katulong na kunin na ang lahat at huwag nang bumalik. Sa mga sandaling iyon, tumawag ang mayamang babae. Gusto raw nitong kausapin si Jumyong agad-agad. Alam na ng katulong kung ano ang mangyayari kaya't pinayuhan niyang umuwi na si Jumyong. Ngunit nagpa siya si Jumyong na manatili. Ilang sandali pa, bumalik ang mayamang babae at doon, inalok niya si Jumyong ng isang kasunduan. Ang tanga raw niyang anak ay kukuha ng huling pagsusulit, kaya't gusto niyang si Jumyong ang pumalit at kumuha ng exam para sa anak niya. Kapalit nito, bibigyan siya ng isang apartment na may sukat na 120 square meters sa Seoul. Inihanda na rin ng mayamang babae ang mga peking papel para sa pagsusulit. Ngunit alam ni Jumyong na ito ay labag sa batas, kaya't matatag niyang tinanggihan ang alok ng mayamang babae. Kasabay nito, dumating bigla si Gwansik upang sorpresahin ang kanyang anak na babae. Doon, nakilala niya ang nobyo ni Jumyong, ngunit hindi nila nakilala ang isa't isa. Palihim ding dumalaw si Yongbeom kay Jumyong. May dala pa itong bulaklak na ibibigay sana sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, bigla niyang naalala na ang lalaking kasama ni Jumyong ay ang ama nito. Agad na lumapit si Yongbeom at buong lakas na binati si Gwansik bilang kanyang biyenan. Doon lang naalala ni Gwansik kung sino ang binatang ito. Pero mula pa noon, wala talagang magandang tingin si Gwansik sa kanya. Sabi ni Gwansik, hindi ako ama ni Yongbeom. Bakit mo ako tinawag na tatay? Pagkarinig nito, natahimik na lang si Yongbeom. Samantala, matapos tanggihan ni Jumyong ang alok ng mayamang babae, kumuha siya ng isa pang dakot ng pera at lumabas ng bahay. Sa labas, biglang tumakbo ang gwardiya at hinila siya pabalik. Tinanong siya kung may ninakaw ba siya mula sa bahay ng mayaman. Sinabihan pa siyang ilabas na agad ito bago pa lumala ang sitwasyon. Akala ni Jumyong na ang pera ang tinutukoy, kaya ibinigay niya ito sa gwardiya. Sabi niya nararapat lang na bayaran siya. Pero ang hinahanap pala ng gwardiya ay hindi pera, kundi isang singsing na may diamante. Pagkarinig nito, natigilan si Jumyong. Alam niyang niloko siya ng mayamang babae. Bumalik siya at kumatok sa pinto, pero hindi siya pinagbuksan. Doon lang napagtanto ni Jumyong kung gaano kadelikado at nakakatakot ang buhay kapag malayo ka sa iyong mga magulang. Ilang sandali pa, dinala si Jumyong sa istasyon ng pulis. Sinuri nila ang kanyang bag, ngunit wala silang nakita ni isang singsing. Habang paulit-ulit na sinasabi ni Jumyong na wala siyang kinuha, gustong tawagan ng mga pulis ang kanyang ama. Pero tumanggi si Jumyong at hindi ibinigay ang numero ng kanyang ama, ayaw niyang mag-alala pa ang mga magulang niya. Sa kabilang banda, naghihintay pa rin si Gwansik at Yongbeom kay Jumyong. Pero hindi pa rin siya bumabalik. Labis ang pag-aalala ni Yongbeom dahil kailangan na niyang bumalik sa kanyang unit. Habang magkatabi sila, tinanong ni Gwansik si Yongbeom kung sila nga ba ni Jumyong. Pero sagot ni Yongbeom, iniwan po ako. Dagdag pa niya, pero hindi ito ang una, 8 beses na po niya akong iniwan. Naging curious si Gwansik kung bakit ayaw kay Yongbeom ni Jumyong. Akala niya baka masama ang trato ng binata sa kanyang anak. Dahil si Jumyong ay lumaking iniidolo ang ama, mataas daw talaga ang pamantayan nito. Ipinaliwanag ni Yongbeom na paulit-ulit siyang iniiwan at sinusubukang balikan ni Jumyong. Lagi raw nitong sinasabi na baka isinumpa daw siya ng patay na baka, kaya raw siya parang tahimik na kabibe. Pagkarinig nito, napailing na lang si Gwansik at hindi makapagsalita. Iyon ang linyang madalas sabihin noon ni Aeson, ang asawa ni Gwansik, sa kanya. Biglang napagtanto ni Gwansik na sumusunod sa yapak ng kanyang ina si Jumyong. Alam niyang hinding-hindi na maaalis si Jumyong sa piling ng binatang iyon. Samantala, kinuha ng kasambahay ang singsing na may diamante mula sa silid ng mayamang babae. Nagkunwari siya ngayon lang niya ito nakita sa sahig. Sinabihan niya ang mayamang babae na tawagan ng pulis at sabihing nahanap na ang nawawalang singsing. Ngunit tumanggi ang mayamang babae, kaya tinakot siya ng kasambahay na itatapon na lamang ito. Sa puntong iyon, wala nang nagawa ang mayamang babae kundi sundin ang sinabi ng kasambahay. Ang hindi inaasahan ay ang kasambahay pala ang dating nangupahan ng silid noong araw. Noon, dahil kina Gwansik at Aeson, nakaiwas siya sa panlalamang ng landlady. Kaya ngayon, tinulungan niya si Jumyong dahil kamukha ito ni Aeson noong kabataan niya. Ngunit may isang bagay na hindi niya inaasahan, ang tutor palang iyon ay anak ng mag-asawang tumulong sa kanya noon. Pagkalabas ni Jumyong mula sa istasyon ng pulis, agad siyang tumawag sa pamilya niya. Galit siya nang malamang patuloy pa ring nagtitinda ng seafood sa kalsada ang kanyang ina. Hindi niya matanggap ang ideya na kumakain sa gilid ng kalsada ang kanyang ina araw-araw. Kaya pinayuhan niya si Aeson na magbukas na ng tindahan. Pero sabi ni Aeson, kailangan niya ng pera para makapagsimula. Alam din naman ni Jumyong na wala silang sapat na pera dahil tinutustusan ng mga magulang niya ang kanyang pag-aaral. Doon na itanong ni Aeson kung nakita na ba ni Jumyong ang kanyang ama. Lumalabas na si Gwansik ay nakatanggap ng parangal sa pagsagip sa isang taong nalulunod at bilang gantimpala, inimbitahan siyang bumisita sa isang museo sa mainland. Sabi niya na kung may oras siya, dadaan siyang makita si Jumyong. Pagbalik ni Jumyong sa dormitoryo, laking gulat niya nang makita ang ama na naghihintay sa kanya. Napaiyak siya. Sa totoo lang, hindi na siya dumiretso sa museo. Pagdating niya sa mainland, agad siyang naghanap ng paraan upang makita ang anak. Matapos iyon, niyaya ni Gwansik si Jumyong kumain sa labas. Gaya ng dati, naglabas si Gwansik ng sarili niyang tinta upang makatipid sa panulat. Dito na inamin ni Jumyong sa kanyang ama na nagbitiw na siya sa kanyang part-time job.
Dati ay napili siya ng paaralan upang mag-aral sa ibang bansa, pero hindi siya pumunta, kaya pinalitan siya ng iba. Gusto sana ni Jumyong na lumipad at magtagumpay, ngunit tila may humila sa kanya pabalik. Ang dahilan kung bakit hindi siya tumuloy ay dahil ayaw niyang maging pabigat sa mga magulang niya. Gusto na sana niyang humingi ng tawad, pero hindi siya makapagsalita ng diretsyo. Sa halip, lumalabas pa sa bibig niya ang mga salitang masakit sa damdamin ng magulang. Pero ang totoo, ginagawa niya iyon upang hindi masyadong ituon ng mga magulang ang atensyon sa kanya. Gusto niyang alagaan muna nila ang sarili nila. Pagkatapos kumain, sinamahan niya ang ama papunta sa terminal ng bus. Sa kanilang pamamaalam, parehong lumuluha ang mag-ama. Kahit gaano man katanda si Jumyong, mananatili siyang munting anak sa kanilang mga puso. Noong araw na yon, inihatid ni Jumyong si Yongbayom sa tren. Sa mga sandaling iyon, hindi na napigilan ng dalawa ang kanilang mga luha ng pamamaalam. 2 taon pa ang kailangang hintayin ni Yongbayom bago siya makalabas sa serbisyo militar. Pagkarinig nito, lalo pang humagulgol si Jumyong. Sinabi ni Yongbayom kay Jumyong na hintayin siyang makabalik. At pagbalik niya, siguradong pakakasalan niya si Jumyong. Samantala, abala si Aeson sa pagtitinda ng paninda. May isang ina na dumating kasama ang kanyang anak upang bumili ng isda. Ang tagpong ito ay agad nagpabalik ng alaala ni Aeson tungkol sa kanyang yumaong anak. Nang pumanaw si Dongmyong, halos ganoon din ang edad ng batang iyon, kaya hindi makatingin ng direkta si Aeson sa bata. Sa kabilang banda, nakaupo si Gwansik sa harap ng tindahan at napansin ang 2 batang lalaki. Agad niyang naalala si Dongmyong. Kung buhay pa ang bunsong anak nila, ganoon na rin sana ang edad nito. Agad na bumili si Gwansik ng maraming candy para sa 2 bata. Makalipas ang ilang araw, si Aeson at ang mga dati niyang kasamang tindera ay hindi na kailangang magbenta sa gilid ng kalsada. Nakapangupahan na sila ngayon ng sariling tindahan. At sa hindi inaasahan, ang lugar na ito ay siya ring lugar kung saan siya ipinag-blind date kay Taihan noon. Isang araw, tinawagan si Jumyong ng kanyang propesor. Alam ng propesor na wala siyang sapat na pera upang makapag-aral sa ibang bansa, kaya nais niyang pautangin si Jumyong para makapagpatuloy ng pag-aaral sa abroad. Ngunit tumanggi si Jumyong. Alam niyang hindi rin mayaman ang propesor. Tanggap niya ang kabutihang loob, pero tungkol sa pera, mariin ang kanyang pagtanggi. Pagkalabas niya, tinawagan ni Jumyong ang kanyang ina. Ikinuwento niya kay Aeson ang mabait na propesor. Nang marinig iyon, gusto ni Aeson na magpadala ng mga dalang tangerines para maiabot ni Jumyong sa propesor bilang pasasalamat. Alam ni Aeson na gustong-gusto ng anak niyang makapag-aral sa ibang bansa. Kaya tinanong niya kung magkano ba ang kakailanganin. Pero matigas si Jumyong sa pagtanggi, ayaw niyang maging pabigat sa mga magulang niya. Kaya sinasabi na lang niyang kaya naman niyang mag-aral sa bansa. Kinagabihan, kinausap ni Aeson si Gwansik. Mabigat sa kanyang damdamin na alam niyang may bagay na gustong-gusto ng kanyang anak pero wala siyang magawa para dito. Ang pag-aaral sa ibang bansa ay hindi lang pangarap ni Jumyong, kundi pangarap rin ni Aeson para sa kanya. Gusto ni Aeson na ang kinabukasan ng kanyang anak ay malayo ang marating, hindi gaya niya na bitbit ang paninda sa palengke araw-araw. Matapos mag-isip-isip, nagpa siya ang mag-asawa na ibenta ang bahay na puno ng alaala. Kasabay nito, tinipon din nila ang lahat ng naipon nilang pera upang ipadala si Jumyong sa ibang bansa para sa pag-aaral. Pagkabenta ng bahay, lumipat sila sa isang apartment na malapit lang. Bagamat medyo luma ang bahay, hindi iyon naging problema sa mag-asawa. Samantala, si Jumyong ay papunta na sa bagong yugto ng kanyang buhay. Hindi niya napigilang umiyak nang makita kung gaano kalaking halaga ang ginastos ng kanyang mga magulang para matupad ang kanyang pangarap. Nagalit ang lalaking kapatid ni Jumyong na si Yunmyong dahil isinakripisyo ng kanilang mga magulang ang lahat para sa kanyang ate. Araw-araw siyang napapagalitan ng mga magulang niya. Sinabi ni Gwansik sa anak na tingnan ang sarili niyang ulo. Hindi nga nito maayos ang sarili niyang buhok at bukod pa roon, hindi rin maganda ang takbo ng kanyang pag-aaral. Dahil alam ni Gwansik na mahilig si Aeson sa mga bulaklak, ginawang hardin ng bulaklak ang bahay na ito. Para kay Aeson, wala namang mahalaga kung saan man sila nakatira, kahit sa bahay ng asawa o kahit saan pa. Basta't kasama niya si Gwansik, sapat na yon para sa kanya. Napabuntong hininga si Gwansik at sinabing dapat daw ay nakapangasawa si Aeson ng mayamang lalaki. Mahilig si Aeson sa mga libro at mahusay sa paggawa ng tula. Ipinanganak si Aeson para maging asawa ng mayaman. Biniro ni Aeson na sa baryong ito, wala ni isang babaeng hindi maiinggit sa kanya dahil nabubuhay siya sa isang hardin ng bulaklak. Matapos ang ilang araw ng pagsasaayos, natapos rin ang tindahan ni Aeson. Nagpakuha silang lahat ng isang magandang litrato bilang alaala. Ipinadala rin ang litratong ito kay Jumyong. Gusto ni Aeson na ipaalam sa kanyang anak na hindi na siya kailangang magtinda sa kalye para mas mapanatag ang loob ni Jumyong. Pagkakita sa mga larawan ng pamilya, hindi napigilan ni Jumyong ang maiyak. Ipinangako niya sa sarili na hindi na niya muling hahayaang maagaw ang mga pangarap ng kanyang mga magulang. Kay bilis lumipas ng panahon. Natapos na ni Jumyong ang kanyang pag-aaral sa Japan. Nakauwi na siya sa bansa at kasalukuyang nangungupahan ng isang maliit na kwarto sa Seoul. Ang may-ari ng inuupahan niya ay istrikto rin. Binalaan siya nito na kapag nagdala siya ng nobyo sa loob ng kanyang kwarto, palalayasin siya agad. Ngunit sa hindi inaasahan, kinabukasan, ang anak na babae ng may-ari ang siyang nagdala ng nobyo sa bahay. Walang kandado ang pinto ng kwarto ni Jumyong, kaya't itinulak niya ang kanyang tela na kabinet upang harangan ito at hindi siya maabala. Sa oras na yon, biglang dumating ang may-ari. Kumatok siya sa pinto, ngunit walang narinig na sagot mula sa anak kaya nagsimula siyang maghinala. Wala nang ibang mapagtaguan ang nobyo, kaya nakiusap siya kay Jumyong na doon na lang siya magtago. Sa labas, binuksan ng anak ang pinto at pinapasok ang ama. Naghinala ang may-ari kaya't sinuyod niya ang buong bahay. Hindi rin niya pinalampas ang kwarto ni Jumyong.
Papalapit na siyang buksan ang tela na kabinet, ngunit agad siyang pinigilan ni Jumyong. Sinabi ni Jumyong na puro panloob na damit lamang ang laman noon kaya hindi na kailangan pang tingnan. Pero alam na ng may-ari ang totoo. Sinabihan niyang lumabas na ang lalaking nagtatago at dahan-dahan nga itong lumabas. Sa parehong sitwasyon, si Yunmyong naman ay nagdala rin ng nobya sa kanyang kwarto sa araw na yon. Sa hindi inaasahan, nagtago rin ang babae sa loob ng telang kabinet. Binuksan ni Gwansik ang kabinet at inakala niyang isang bata yon dahil sa maikli nitong buhok. Nang tumingala ang babae, kapwa na bigla si Gwansik at Aeson dahil ang babaeng iyon ay si Yumi, ang bunsong anak ni Taehan. Kinagabihan, dinala rin Yumi si Yunmyong sa kanilang bahay upang ipakilala sa kanyang mga magulang. Nagulat si Taehan. Mariin niyang tinutulan ang nobyo ng kanyang anak. Ang nakakatawa ngunit malungkot na kwentong ito ay agad na kumalat sa buong baryo ng mga mangingisda. Isa itong kwentong pag-ibig na puno ng luha na tumawid sa dalawang henerasyon. Ang anak ng lalaking iniwan ni Aeson ay ngayon ay na-in-love sa anak ni Aeson. Pagkabalik sa bansa, agad na naghanap ng trabaho si Jumyong. Doon, nagkataong muli niyang nakasalubong ang nobyo ng anak ng landlord. Si Chongshob ay isang pintor na nagtatrabaho sa isang sinehan. Siya ring ang nagdidikit ng mga poster ng mga pelikulang ipapalabas. Naghahanap si Jumyong ng trabaho kaya ipinakilala siya ni Chongshob sa isang posisyon bilang tagabenta ng tiket sa sinehan. Nang araw na yon, may isang kakaibang customer na bumili ng tiket. Tinanong siya ni Jumyong kung ano ang problema, pero hindi ito sumagot ni isa man sa kanyang tanong. Nagbigay ito ng maraming barya at isang singsing. Sa puntong iyon, alam na ni Jumyong kung sino siya. Nakiusap siya sa katrabaho na bantayan muna ang counter. Tahimik siyang pumasok sa loob ng sinehan. Hindi niya napigilang matuwa nang makita si Yongbeom. Mahigpit silang nagyakapan matapos ang matagal na pagkakawalay. Palihim na bumalik si Yongbeom sa bansa dahil labis na niyang namimiss si Jumyong. Ngunit ang masayang tagpong iyon ay nakita ni Chongshob, ang pintor. Sa kanilang pag-uwi, napansin ni Yongbeom na madilim at delikado ang tinutuluyan ni Jumyong. Nababahala siya kaya iminungkahi niyang lumipat si Jumyong ng lugar, ngunit tumanggi ito. Sa mga oras na yon, dumaan din si Chongshob pauwi. Nang makita ito ni Yongbeom, bigla niyang niyakap si Jumyong. Sinabi ni Jumyong na si Chongshob ay isang pintor sa sinehang pinagtatrabahuhan niya, kaya huwag masyadong mag-eskandalo. Matapos noon, nagtalo pa rin sila ni Yongbeom kung dapat bang lumipat si Jumyong o hindi. Sa huli, galit na sinabi ni Jumyong kay Yongbeom na umuwi na lang ito. Ayaw niyang ipakita ang bahay niya. Pagkasabi nito, malamig siyang umalis. Kinabukasan, nagdala si Jumyong ng kahon ng dumplings para kay Chongshob. Nang makita niya ang lugar ng trabaho nito, laking gulat niya. Sa mesa ni Chongshob ay may koleksyon pa ng tula mula sa Seoul. Dahil sa pagkausisa, nagtagal siya upang silipin ito. Sa mga sandaling iyon, dumating sina Chongshob at ang kanyang nobya. Galit na galit ang babae at sinumbatan si Chongshob dahil palagi raw itong walang pera. 3 taon na silang magkasintahan, ngunit ni minsan ay hindi pa raw siya nakakakain sa isang western restaurant. Matagal nang tinitiis ni Chongshob ang ugali ng kanyang nobya. Kahit na sila ay magkasintahan, 6 na beses na raw itong nag-blind date sa ibang lalaki, kaya gusto na niyang tapusin ang relasyon. Sa oras na yon, biglang tumunog ang telepono sa loob. Hindi alam ni Jumyong ang kanyang gagawin. Pumasok sa kwarto ang nobya ni Chongshob, dahilan para matinding pagkapahiya ang maramdaman ni Jumyong. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang kanyang sarili sa sitwasyong napaka-ironic at nakakahiya. Akala ng nobya ni Chongshob na may lihim na relasyon sina Jumyong at Chongshob sa likod niya. Samantala, galit na galit naman ang nakatatandang kapatid ni Yumi nang malaman niyang may relasyon si Yumi kay Yunmyong. Pinayuhan niya ang kapatid na layuan agad si Yunmyong. Ikinuwento rin niya kay Yumi ang masamang relasyon sa pagitan ng kanilang ama at ng ina ni Yunmyong. Ngunit hindi na yon iniintindi ni Yumi. Ang mahalaga lang sa kanya ay ang taong iniibig niya. Dahil hindi niya makumbinsi ang kapatid, pinuntahan ng kuya si Yunmyong at binugbog ito. Hindi na kinaya ni Yunmyong ang sitwasyon at nais na niyang makipaghiwalay. Pero paano matatanggap iyon ni Yumi? Binalaan ni Yumi si Yunmyong na bubugbugin niya ang sinumang babaeng mamahalin ni Yunmyong. Maging ang ama ni Yumi ay nagbanta na ahitin ang kanyang buhok kapag hindi ito tumigil sa pakikipagrelasyon kay Yunmyong. Ngunit hindi natakot si Yumi, kaya't hindi pa rin sila naghiwalay ni Yunmyong. Nilabanan nila ang lahat alang-alang sa pag-ibig. Isang araw, pumunta si Jumyong sa bahay ni Yongbeom. Hindi niya inaasahang masasalubong niya roon ang ina ni Yongbeom. Nang makita ng ina ni Yongbeom ang kalahating hugis pusong susi sa kamay ni Jumyong, naunawaan na rin niya na si Jumyong ang kasintahan ng kanyang anak. Nang makita niyang hindi marunong si Jumyong maghain ng seaweed soup, lalo siyang nainis. Pero palusot lang iyon. Sa totoo lang, simulat sa pool ay ayaw na niya kay Jumyong. Tinanong pa niya kung alam ba ng mga magulang ni Jumyong na pumapasok ito sa bahay ng lalaki ng mag-isa. Sumingit si Yongbeom sa mga sandaling iyon. Sinabi niyang kaarawan niya ngayon kaya niya inimbitahan si Jumyong. Ngunit pinutol siya ng kanyang ina. Tahasan niyang sinabi kay Jumyong na ang bahay na iyon ay hindi pag-aari ni Yongbeom kundi kanya. Siya ang bumili nito kaya't umaasa siyang hindi napapasok si Jumyong roon muli. Dapat alam daw ng isang babae kung paano makipagrelasyon ng maayos. Naupo si Yongbeom sa tabi nila at nagsabing mula pa noon ay seryoso na sila ni Jumyong at talagang nais niyang pakasalan ito. Sa narinig, sinigawan siya ng kanyang ina at sinabihang manahimik. Dapat daw tandaan ni Yongbeom na siya ang kanyang ipinagmamalaki. Huwag na raw siyang makipagrelasyon sa mga babaeng mababa ang tingin niya. Pagkatapos ng pagkain, labis na galit si Jumyong dahil sa pamamaliit sa kanya ng ina ni Yongbeom. Ayaw ni Jumyong na magpakumbaba sa isang taong hayagang galit sa kanya. Kinasusuklaman niya ang sarili kapag siya ay nagmamakaawa at nagpapakumbaba.
Simula pa lang, gusto na sana ni Jumyong na mapahanga ang ina ni Yongbeom. Ngunit habang mas pinagsisikapan niyang mapalapit dito, lalo lang siyang kinamumuhian. Kaya't pinapili niya si Yongbeom. Gusto niyang malaman kung pipiliin ba nito na maging mabuting anak o mabuting asawa. Kung tunay na nais siyang pakasalan ni Yongbeom, dapat na siyang magdesisyon kung sino ang pipiliin niya. Ngunit ang sagot ni Yongbeom, walang sinumang lalaki sa mundong ito ang dapat pumili kung sino ang dapat mahalin. Bilang tugon, sinabi ni Jumyong na ganoon din ang ginawa ng kanyang ama noon. Sa puntong ito, naharap si Yongbeom sa pinakamahirap na desisyon sa buong buhay niya. Kinabukasan sa sinehan, itinaboy ng may-ari ang isang grupo ng mga tao na nagbebenta ng mga tiket sa black market sa labas. Isa sa kanila ay isang babae na naghihintay lang sanang bumili ng opisyal na tiket. Pero nang makita ang kaguluhan, napilitan siyang umalis. Napansin ito ni Jumyong kaya tinawag niya ulit ang babae. Nang tanungin niya ito, nalaman niyang ito pala ang ina ng pintor na si Chongshob. Kaya binigyan niya ito ng tiket para sa palabas kinabukasan dahil maganda talaga ang pelikula. Nang mabalitaan ito ng kanilang boss, binigyan pa niya ng maraming tiket si Jumyong bilang pasasalamat kay Chongshob na siyang dahilan kung bakit patuloy na tumatakbo ang sinehan. Kinabukasan, dumating ang ina ni Chongshob para panoorin ang pelikulang binanggit ni Jumyong. Nang makita niya ito, labis ang pasasalamat ni Chongshob kay Jumyong. Pero hindi niya alam kung paano siya magpapasalamat. Sabi ni Jumyong, iguhit na lang siya ni Chongshob ng isang larawan. Baka balang araw, maging kasing halaga pa ito ng mga painting ni Picasso. Tuwang-tuwa ang ina ni Chongshob matapos manood ng pelikula. Excited niyang ikinuwento sa kanyang anak ang bawat detalye ng palabas. Nang malaman niyang nag-aaral si Jumyong sa isang English center, dinala siya ng ina ni Chongshob sa kanyang photocopy shop. Binigyan niya si Jumyong ng maraming English books na ipinakopya ng kanilang mga customer bilang pasasalamat. Sobrang dami ng libro na hindi na kayang buhatin ni Jumyong pauwi, kaya tinulungan siya ni Chongshob. Sa kanilang pag-uwi, niyaya ni Chongshob si Jumyong na kumain ng pansit bilang pasasalamat. Pero sabi ni Jumyong, mas mabuti kung tulungan na lang siya ni Chongshob na ipaliwanag ang nangyari noong araw na yon. Ayaw kasi ni Jumyong na magkamali ng akala ang dating nobya ni Chongshob tungkol sa kanila. Pero sabi ni Chongshob, ikakasal na ang kanyang nobya sa ibang lalaki. Sinasadya raw ng babae na magkamali ng akala upang mapawi ang kanyang konsensya. At ang mapapangasawa nito ay mayaman. Pinayuhan ni Jumyong si Chongshob na huwag hayaang mawala ang babae, para wala siyang pagsisihan sa bandang huli. Sa telebisyon, nag-uulat ng balita ang istasyon. Isang 13 taong gulang na batang babae ang pinaslang sa Hanyong Ward. Doon nakatira si Jumyong. Nang marinig ito, agad tumawag si Aeson upang kumustahin ang kanyang anak. Ngunit sinabi ng landlord na hindi pa nakakauwi si Jumyong. Sa mga sandaling iyon, naalala ni Aeson ang isang kwento mula sa nakaraan. Noong panahong iyon, namumulot siya ng panggatong at nahumaling sa isang bihirang itim na tutubi. Hinabol niya ito at may nakita siyang babaeng naghihintay ng taxi sa gilid ng kalsada. Tinawag siya ng babae at humiling na ipagpalit ang isang malaking barya para sa 10 barya, pambayad daw niya sa taxi. Nakita ni Aeson na may iniindang sakit sa binti ang babae, kaya agad siyang tumulong. Pagbalik niya sa babae, binigyan siya nito ng isang barya bilang pasasalamat. Pagkatapos, humiling ulit ang babae kay Aeson na ipagpalit ang isang malaking perang papel para sa mga barya. Ngunit iba na ngayon ang lugar na itinuro para sa pagpapalit kumpara sa dati. Agad na tumakbo si Aeson papunta sa lugar na itinuro ng babae. May isang lalaking nakaupo sa loob ng truck na tila naghihintay kay Aeson. Sa mga sandaling iyon, biglang dumating ang ina ni Aeson upang pigilan siya. Nang makita ito ng lalaki, agad nitong pinaandar ang truck at mabilis na tumakas. Ikinuwento agad ni Aeson ang lahat sa kanyang ina. Pagbalik nila sa lugar, wala na roon ang babae. Ang naiwan na lang ay ang kanyang saklay. Lumabas na isa pala yung bitag para dukutin si Aeson. Ang kutob ng isang ina ay laging ganoon. Palaging nakakaramdam ng panganib sa kanyang anak at palaging dumarating sa tamang oras kapag kailangan siya ng anak. Hindi mapakali si Aeson sa lagay ni Jumyong kaya tinawagan niya ito muli. Sa oras na yon, kararating lang ni Jumyong sa inuupahang silid. Agad siyang pinagalitan ni Aeson dahil lagi na raw itong umuwi ng 10 oras ng gabi nitong mga nakaraang araw. Tinanong niya kung napalitan na ba ang ilaw sa madilim na eskinita. Pinayuhan ni Aeson ang anak na umuwi ng maaga kahit saan man ito magpunta. Dahil mahigpit ang kanilang landlord, hindi nakapag-usap ng matagal si Jumyong sa ina. Agad niyang pinakalma ang kanyang ina at nagpaalam na ibababa na ang tawag, baka raw maabala pa ang landlord. Nang gabing iyon, muling nanaginip si Aeson ng masama. Napanaginipan niyang nadisgrasya si Jumyong habang nakasakay sa bisikleta. Kasunod noon ay ang kamatayan ng kanyang bunsong anak na si Dongyong. Lalong hindi mapakali si Aeson para sa anak na nag-iisa sa lungsod. May kutob siya, bilang ina, na may hindi magandang nangyayari. Kinabukasan, sa gitna ng matinding lamig ng taglamig, mag-isang nagtungo si Aeson sa inuupahang silid ni Jumyong. Laking gulat niya nang makita ang anak na nakahandusay sa sahig at hindi gumagalaw. Naamoy niya ang lasong gas mula sa sirang linya ng pampainit sa ilalim ng sahig. Paulit-ulit na tinatawag ni Aeson ang anak upang magising. Agad siyang tumawag ng ambulansya para kay Jumyong. Nagkataon namang nandoon din si Chongshob. Nang malaman niya ang nangyari, agad niyang binuhat si Jumyong at dinala ito palabas ng makitid na eskinita. Dahil hindi makapasok ang ambulansya sa lugar, labis pa rin ang pag-aalala ni Aeson sa kanyang anak. Mabuti na lang at walang malubhang nangyari kay Jumyong. Nang marinig ang balita, agad dumating si Yongbeom. Habang pinagmamasdan ni Aeson kung paano inaalagaan ni Yongbeom si Jumyong, naalala niya ang ginawa sa kanya noon ni Gwansik. Ayaw ni Yongbeom na mag-isa si Jumyong at walang nag-aalaga sa kanya, kaya gusto na niya itong pakasalan. Dala-dala na rin niya ang singsing.
Ang kailangan na lang ay ang pagsang-ayon ni Jumyong. Nangako si Yongbyom na gagawin niya ang lahat para kumbinsihin ang kanyang ina. Simula ngayon, ang kailangan na lang daw gawin ni Jumyong ay ang subukang pasayahin ang kanyang magiging biyenan. Ngunit likas kay Jumyong na hindi siya marunong mambola. Nang marinig iyon, hindi natuwa si Aeson. Ayaw niyang maranasan ng anak niya ang parehong paglayo at pagtanggi na dinanas niya noon mula sa pamilya ng kanyang asawa. Hinarap ni Aeson si Yongbyom at mariin tinanong, ano bang mali sa anak kong si Jumyong? Bakit tinatanggihan siya ng nanay mo? Siya ang pinakamamahal kong anak. Makalipas ang ilang panahon, sumali sa militar si Yunmyong. Nang mabasa niya ang diary na ipinadala ni Yumi, hindi na niya napigilang mapaluha. Umiyak si Aeson dahil ayaw niyang iwan ng ganoon ang kanyang anak. Nais sana ni Aeson na piliin ni Yunmyong ang landas ng pag-aaral sa universidad sa halip na pumasok sa militar. Sa parehong panahon, nag-resign din si Chongshob sa kanyang trabaho sa sinihan dahil kailangan na rin niyang sumabak sa serbisyo militar. Ngunit hindi maunawaan ni Jumyong kung bakit hindi man lang nagpaalam sa kanya si Chongshob. Magkaibigan naman sila. Bakit siya umalis nang hindi man lang nagsasabi? Pagkatapos ay pumasok si Jumyong sa silid ni Chongshob. Naging curious siya sa huling larawang iginuhit nito. Binuksan ito ni Jumyong at laking gulat niya nang makita niyang siya ang nasa larawan. Tinupad ni Chongshob ang kanyang pangako. Hindi inaasahan ni Jumyong na siya pala ang ginuhit ni Chongshob. Sa katunayan, may nararamdaman na si Chongshob para kay Jumyong. Nagsimulang mabuo ang damdaming iyon noong magkausap sila habang pauwi. Ngunit hindi iyon naramdaman ni Jumyong. Samantala, maayos pa rin ang pag-ibigan ni Jumyong at Yongbyom. Pinili ni Jumyong si Yongbyom kahit na hindi siya gusto ng ina nito. Dumating ang araw ng pagkikita ng dalawang pamilya. Maaga pa lang ay naroon na ang mga magulang ni Jumyong, ngunit hindi pa dumarating ang pamilya ni Yongbyom. Paulit-ulit na sinabihan ni Gwansik ang anak na kanselahin na ang pagkikita. Ngunit dumating si Yongbyom. Yumuko siya at humingi ng paumanhin dahil sa matinding traffic. Sumunod na dumating ang mga magulang ni Yongbyom. Nilapitan ni Jumyong ang ina ni Yongbyom at paulit-ulit siyang kinausap, ngunit hindi siya pinansin. Napansin ito ni Aeson kaya't hindi siya natuwa. Habang nag-uusap ang dalawang pamilya tungkol sa kasal, nagsilbi si Jumyong ng sabaw para sa lahat. Pinilit niyang magpakitang gilas sa ina ni Yongbyom. May mga bagay siyang ginawa na ni minsan ay hindi niya ginawa sa sarili nilang tahanan. Pinuno ni Jumyong ng sabaw ang mangkok ng lahat, samantalang ang sa kanya ay tira-tira na lang. Sa nakita niyang iyon, hindi na nakatiis si Aeson. Alam niyang natutunan ito ni Jumyong mula sa kanya, kaya agad niyang pinalitan ang mangkok ng sabaw ng kanyang anak. Sobrang hindi makatarungan ang ina ni Yongbyom na pumayag lamang sa isang kasal. Dahil galing daw siya sa isang iginagalang na pamilya, hindi raw siya pwedeng magdaos ng pangalawang kasalan sa isla. Ayaw raw niyang pumunta roon ang anak niya para lang magmistulang unggoy. Nang marinig ito, pinilit ni Gwansik at Aeson na kimkimin na lang ang galit. Gusto na sana nilang itigil ang kasal, ngunit dahil iyon ang desisyon ng kanilang anak, kinailangan nilang igalang ito. Bukod pa roon, matapos ang kasal, ayaw ng biyenan ni Jumyong na magtrabaho siya. Ang gusto lang nito ay manatili si Jumyong sa bahay at alagaan ang kanyang asawa at magiging mga anak. Maya-maya, inutusan ni Yongbyom ang mga magulang si Jumyong na kumuha ng mangkok ng tubig kanin. Tinrato nila siyang parang katulong. Nang makita ito, palihim na sininyasan ni Gwansik si Yongbyom na tulungan si Jumyong. Tumayo si Yongbyom at siya na ang gumawa ng ipinag-uutos kay Jumyong. Ngunit ayaw itong pahintulutan ni Jumyong. Dahil dito, napilitan si Aeson na tumulong sa kanilang dalawa. Nakita ito ng ina ni Yongbyom at nagsabing dahil lahat ng bagay ay inaasikaso ni Aeson, kaya't hindi marunong sa gawaing bahay ang kanyang anak. Wala nang nagawa si Aeson kundi tiisin at humingi ng paumanhin sa ina ni Yongbyom dahil hindi raw niya naturuan ng maayos si Jumyong. Dahil napakahalaga sa kanya ni Jumyong, ayaw niya itong pasakitin o pagtrabahuin. Matapos maitakda ang petsa ng kasal, nagtungo ang dalawang pamilya upang mamili ng tela para sa kasuotan. Gustong-gusto ni Aeson ang kulay rosas, ngunit ayaw ito ng ina ni Yongbyom. Pinilit niya si Aeson na magsuot ng kulay pulang munggo. Palagi siyang pinahihirapan nito. Samantala, kinikimkim na lamang ni Aeson ang kanyang galit. Hanggang sa huli, gusto pa ring ipatigil ng ina ni Yongbyom ang kasalang ito. Pakiramdam niya ay hindi tugma ang pamilya ni Aeson sa kanila. Buong buhay niyang itinuturing na kayamanan ang anak niyang si Yongbyom. Kahit na anong pilit niya, hindi niya talaga gusto si Jumyong. Kaya't gusto niyang kumbinsihin ni Aeson si Jumyong na itigil na lang ang kasal. Pag-uwi ni Aeson, galit na galit siya. Hindi niya matanggap na mapunta si Jumyong sa ganong klaseng pamilya. Pakiramdam niya, wala namang espesyal kay Yongbyom para maging dahilan ng pagmamahal ng kanyang anak dito. Sa tugon ni Jumyong, tinanong niya kung ano ba ang meron siya na wala kay Yongbyom. Alam ng kanyang ina na wala rin naman siyang ipinagkaiba kay Yongbyom, kaya niya tinitiis ang pamilya nito. Nagalit si Jumyong sa paulit-ulit na pagpapakumbaba ng kanyang ina kay Yongbyom. Ipinaliwanag ni Aeson na kaya niya ginagawa ito ay dahil natatakot siyang pahirapan si Jumyong ng kanyang biyenan. Pinipigil niya ang sarili hindi dahil mababa ang tingin niya kay Jumyong, kundi dahil ayaw niyang kamuhian ito ng ina ni Yongbyom. Noong araw ding iyon, muling ibinuhos ng ina ni Yongbyom ang galit niya kay Jumyong. Nang malaman niyang lilipat ng bahay sina Yongbyom at Jumyong pagkatapos ng kasal, inisip niyang sinisira ni Jumyong ang relasyon nilang mag-ina. Patuloy niyang sinermunan si Jumyong kahit pinipigilan na siya ni Yongbyom. Ngunit sa puntong iyon, hindi na kinaya ni Jumyong ang lahat. Nais na rin niyang malaman kung ano ang sinabi ng ina ni Yongbyom kay Aeson noong araw na yon. Sagot ng ina ni Yongbyom, ilang matinong salita lamang ang kanyang sinabi kay Jumyong. Ngunit sagot ni Jumyong, ni minsan ay wala siyang narinig na matinong salita mula rito. Ang dahilan kung bakit siya nagtitiis ay hindi dahil sa pakiramdam niyang mababa ang kanyang halaga.
Nagtitiis si Jumyong dahil alam niyang nahihiya si Yongbyom sa ugali ng kanyang ina. Sa buong panahon ng paghahanda sa kasal, mas may dignidad pang kumilos ang pamilya ni Jumyong kaysa sa ina ni Yongbyom. Ngunit kahit ganoon, sumunod pa rin si Jumyong sa kagustuhan ng ina ni Yongbyom. At ang kagustuhang iyon ay itigil ang kasal. Pagkasabi nito, galit na umalis si Jumyong. Kahit anong pilit ni Yongbyom na pigilan siya, hindi na niya kayang ituloy pa ang kasalang ito. Ayaw na ni Jumyong na mapaiyak ang kanyang mga magulang dahil sa kanya. Pagkatapos wakasan ang relasyon kay Yongbyom, labis na umiyak si Jumyong. Umasa siya sa isang masayang wakas kasama ang kanyang unang pag-ibig. Ngunit nauwi ito sa ganito. Sa mga sumunod na araw, patuloy na pinipilit ni Yongbyom si Jumyong na magbago ang isip. Pero hindi siya pinansin ni Jumyong. Mahal na mahal ni Yongbyom si Jumyong. Ngunit hindi niya ito naprotektahan laban sa kanyang ina. Dahil siya ay pinalaki nito at itinuring bilang buong buhay ng kanyang ina. Matagal ding hinanap ni Yongbyom si Jumyong sa pag-asang magbabago pa ang desisyon nito. Minsan, natulog pa siya sa loob ng kotse, makapag-abang lang na makita si Jumyong kahit sandali. Kaarawan ni Yongbyom noong araw na yon. Pero bumili siya ng bulaklak para ibigay kay Jumyong. Dahil kung tatanggapin ito ni Jumyong, para na rin itong regalo para sa kanya. Ngunit kahit anong gawin ni Yongbyom, huli na ang lahat. Hindi na muling maibabalik ang pagmamahalang ito. Sa huli, nagyakapan ng mahigpit sina Yongbyom at Jumyong. Isang yakap na nagtapos sa 7 taong pag-ibigan. Sa mga sumunod na araw, labis ang lungkot ni Jumyong. Pakiramdam niya ay nawala ang kalahati ng kanyang kaluluwa. Labis ang pag-aalala ng kanyang mga magulang para sa kanya. Ngunit wala silang magawa. Ngunit naniniwala silang malalampasan din ito ni Jumyong. Alam din ni Jumyong na hindi siya maaaring manatili sa ganitong kalagayan habang buhay. Ayaw niyang patuloy na mag-alala sa kanya ang kanyang mga magulang. Kaya isang araw, bigla na lang siyang umuwi ng walang pasabi. Labis ang tuwa ng kanyang mga magulang nang makita siya. Nang makita ni Aeson kung gaano kapayat ang anak, labis ang sakit na naramdaman niya. Kaagad siyang nagluto ng masasarap na pagkain para kay Jumyong. Ang mainit na samahan ng pamilya ang siyang naging paghilom sa sugatang puso ni Jumyong. Kinabukasan ng maaga, pumasok si Gwansik sa kwarto upang gisingin si Jumyong. Pagkatapos, isinama niya ito sa laot sakay ng kanyang bangkang pangisda. Alam ni Gwansik na nasaktan ang kanyang anak sa paghihiwalay nila ng kanyang minamahal. Kaya nais niyang ipakita kay Jumyong ang pagsikat ng araw. Gusto niyang iparating sa kanyang anak na gaano man kasama ang kahapon, bukas ay sisikat pa rin ang araw. Naniniwala si Gwansik na kahit gaano man kahirap, malalampasan iyon ni Jumyong. Doon lamang napagtanto ni Jumyong kung gaano kahirap ang araw-araw na buhay ng kanyang ama. Kinailangan niyang mag-isa sa gitna ng dagat kahit na malamig at maalon. Tinanong ni Jumyong kung paano niya ito kinakaya. Sagot ni Gwansik, kung matutulog ako ng kaunti lang, makakatulog ka ng mas mahaba. Kaya gising ako palagi. Napaluha si Jumyong sa narinig. Gusto niyang pasalamatan ang kanyang ama, pero parang hindi niya mailabas ang mga salita. Sa huli, paninita lang ang nasabi niya. Hiniling niya sa ama na alagaan naman nito ang sarili, at huwag puro siya, at ang nakababata niyang kapatid ang iniisip, dahil matanda na rin naman silang magkapatid. Sa oras na yon, mataas na ang araw sa langit. Sabay na tumingin ang mag-ama dito. Ngunit para kay Jumyong, 2 ang araw sa harap niya. Ang kanyang ama ang isa pang araw sa buhay ni Jumyong. Palagi itong nagniningning at nakabantay sa bawat hakbang niya. Dahil sa pagkasira ng kasunduan sa kasal, laging natatakot si Jumyong sa mga mata ng ibang tao. Takot siyang husgahan ng mga tao. Nang marinig ito, isiniwalat ng kanyang ina ang isang lihim. Hindi niya kailanman ipinadala ang mga pink na imbitasyon kanino man dahil alam niyang darating ang araw na kakanselahin ng anak niya ang kasal. Mas kilala ni Aeson si Jumyong kaysa sa sarili nitong pagkakaintindi sa sarili. Palaging pinaninindigan ni Aeson na wala namang ginawang mali si Jumyong. Dapat pa nga siyang maging masaya dahil nakaiwas siya sa isang buntong pasakit. Pinalakas ng kanyang ina ang loob niya, sinabing kadalasan ay hindi nagtatagumpay ang unang pag-ibig. Naniniwala siyang makakahanap si Jumyong ng lalaking mas mabuti kaysa kay Yongbyom. Ngunit alam ni Jumyong na hindi niya kailanman lubos na maiintindihan ng kanyang ina dahil ang kanyang ina ay nabubuhay kasama ng una nitong pag-ibig. Sa puntong ito, nakaramdam ng pagkainggit si Jumyong sa kanyang mga magulang. Gusto rin ni Jumyong na muling ipagpatuloy ng ina ang pangarap nito, ang pagsusulat ng tula. Pero sabi ni Aeson, nagsusulat pa rin naman siya ng tula araw-araw. Tumingin si Jumyong sa direksyong itinuro ng ina. Natuklasan niyang ang tinutukoy nitong aklat ng tula ay isa palang talaan ng pang-araw-araw na gastusin sa bahay. Hindi nagtagal, panahon na para bumalik si Jumyong sa lungsod. Dahil kailangang magpatuloy ang kanyang buhay, mahaba pa ang hinaharap na naghihintay sa kanya. Pagkaalis ni Jumyong, muling bumalik ang kanyang mga magulang sa bahay at agad nilang naramdaman ang pangungulila. Sa mesa ay naroon ang mga regalong inihanda ni Jumyong para sa kanila. Isang bagong kwaderno para kay Aeson upang muling makapagsulat ng tula. Isang kahon ng sunscreen para kay Gwansik. Tuwing pumapalot siya, niyayakap ni Aeson ang regalo ng kanyang anak nang mahigpit sa kanyang dibdib. Pinagalitan pa niya ito. Sino raw ba ang nagsabing kailangan pa nila ni Jumyong gawin yon? Ang mga magulang, laging nagbibigay sa mga anak kahit walang hinihinging kapalit. Pero sapat na ang isang maliit na regalo mula sa anak upang mapasaya ang mga magulang. Ngayon, dumalaw ang nakababatang kapatid na babae ni Gwansik kay Aeson. Lagi niyang sinisisi ang kanyang hipag sa pag-agaw sa kanyang kuya. Ngayon, siya na lang ang naiwang nag-aalaga sa kanilang matandang ina na para sa kanya ay napakahirap. Narinig iyon ng isang ale sa kanilang kapitbahay at naiinis siya. Mahirap daw ang pag-aalaga sa matandang ina. Kalokohan! Pinag-aalaga pa nga niya ang kanilang matandang ina sa sarili niyang maliliit na anak. Alam din iyon ni Aeson pero hindi siya nagtanim ng galit sa kanyang hipag.
Ngayon, tuluyan ng lumitaw ang tunay na ugali ng kanyang hipag. Nilalambing niya si Aeson upang bilhan siya ng mga panindang produkto. Halata namang nagbebenta ito ng mga produkto mula sa multi-level marketing na sobrang mahal. Kahit hindi mayaman si Aeson, bumili pa rin siya ng 2 kutson na spring para sa kanyang hipag. Pagkatapos, binigyan din niya ito ng 1 kutson. Ipinagkaloob iyon ni Aeson para sa kanyang biyenan. Alam ni Aeson na masakit ang likod ng kanyang biyenan. Kung mahihiga ito sa kutson, baka mas komportable siya. Dahil sa ginawa ni Aeson, nakaramdam ng hiya ang kanyang hipag. Bago umalis ang hipag, pinaalalahanan pa rin siya ni Aeson na mamuhay ng maayos. Sa mga oras na ito, umuwi rin si Gwansik upang dalawin ang kanyang ina. Reklamo ng reklamo ang ina ni Gwansik, sinasabing inaalagaan lang daw ng anak ang asawa nito. Gusto talagang isama ni Gwansik ang kanyang ina sa kanilang bahay. Pero ngayon, kailangan pa raw nitong manatili roon upang tulungan ang anak niyang babae sa pag-aalaga sa mga apo. Kahit puro paninisi ang sinasabi niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, naawa rin siya kina Gwansik at sa asawa nito. Nauunawaan niya ang sakit ng mawalan ng magulang, pero hindi niya kayang unawain ang sakit ng mawalan ng anak. Alam niyang hirap na hirap sina Gwansik at Aeson. Sa narinig, hindi napigilan ni Gwansik ang kanyang damdamin. Sa kanyang puso, hindi pa rin siya tuluyang nakakaahon mula sa sakit ng pagkawala ng kanyang anak na lalaki. Hindi nagtagal, nang umalis na si Gwansik, bumalik naman ang kanyang kapatid na babae. Ibinigay niya sa kanilang ina ang kutson na ibinigay ni Aeson. Nang makita ito, hindi napigilan ng ina ni Gwansik ang kanyang pagluha. Kahit kailan, hindi niya trinato ng mabuti si Aeson, ngunit kabaligtaran ang ipinakita ng kanyang manugang. Noong araw ding iyon ay kaarawan ng lola ni Aeson. Matanda na ang lola at malilimutin, kaya hindi na niya nakikilala ang karamihan. Pero pagdating ni Aeson, agad siyang nakilala ng kanyang lola. Laking gulat ito sa lahat. Masayang-masaya ang kanyang lola nang malaman niyang maayos pa rin ang kalagayan ni Aeson. Para sa kanya, sapat na ang kaalamang iyon upang siya ay mapanatag. Gusto sanang isama ni Aeson ang kanyang lola sa kanilang tahanan, ngunit tumanggi ang matanda. Nang makita ni Aeson na malapit nang malaglag ang mga ngipin ng kanyang lola, nangako siya na kapag dumating ang tagsibol, igagawa niya ito ng pustiso. Ngayon, halos nakaipon na si Aeson ng sapat na pera para ipagawa ang pustiso ng kanyang lola. Gusto ni Aeson na masuklian ang kabutihang loob nito dahil noong bata pa siya, ang kanyang lola ang tumulong sa kanyang tumubo ng bagong ngipin. Noon, umiyak si Aeson dahil takot siya sa sakit. Bagaman palaging sinasabi ng kanyang lola na hindi naman ito masakit, hindi siya naniniwala. Nang makita yon, tinali ni Gwansik ang sinulid sa sarili niyang ngipin. Gusto ni Gwansik na siya muna ang bunutan ng ngipin upang patunayan kay Aeson na hindi ito masakit. Kahit natatakot din si Gwansik at hindi pa maluwag ang kanyang ngipin, tiniis pa rin niya ito para kay Aeson. Sa nakita niyang iyon, hindi napigilan ng lola ni Aeson ang matawa. Tinanong ng lola si Aeson kung saan niya nahanap ang ganitong klaseng tanga. Bago pa man makasagot si Aeson, binunot na ng kanyang lola ang ngipin nito. Sa bawat pag-alala ni Aeson sa pangyayaring iyon, napapaantig ang kanyang damdamin. Simula noon, nais ni Aeson na alagaan palalo ang kanyang lola. Pagbalik niya sa bahay, tinanong ng kanyang tiyuhin ang kanyang ina kung bakit ayaw nitong sumama sa bahay ni Aeson. Sabi ng lola, wala naman siyang maibibigay kay Aeson, pero ang kanyang apo ay gusto pa siyang ipagawa ng pustiso. Binilhan pa siya ni Aeson ng isang mamahaling kutson. Nang marinig iyon, sabi ng tiyuhin ni Aeson, si mama nga ang nagbigay ng pera kay Aeson para makabili ng bangka, pero sinasabi pa rin niyang wala siyang naitulong. Nang nag-iisa na ang lola, tuminala siya at tinanong ang kanyang anak at manugang, ngayon, maaari na akong sumama sa inyo ng payapa. Magaling naman akong naging ina, di ba? Pagkatapos niyang sabihin yon, humiga siya sa kutson na binili ni Aeson. Napakalambot at napakainit ng kutson. Dahil doon, tahimik at payapang na maalam sa mundo ang lola. Hindi pa man natutupad ni Aeson ang pangakong ipagawa ang pustiso ng kanyang lola, iniwan na siya nito magpakailanman. At iyon ang pinakakalungkot na taglaga sa buhay ni Aeson. Habang isa-isang nawawala ang mga mahal niya sa buhay, unti-unting bumalot kay Aeson ang takot. Natatakot siyang baka isang araw, iwan din siya ni Gwansik. Nais ni Aeson na kung aalis man sila sa mundong ito, sana ay sabay sila. Sa ganitong paraan, walang maiiwang mag-isa na magdadalamhati. Ngayon, nakalabas na mula sa serbisyo militar ang anak nilang si Yeonmyong. Gustong yakapin agad ni Aeson ang kanyang anak, pero nanatili itong nakatayo. Akala ni Gwansik ay gusto ng anak niyang magbigay galang muna sa paraang militar, kaya sinabi niyang gawin na ito. Ngunit hindi gumalaw si Yeonmyong. Pagkatapos, patuloy itong tumingin sa labas. Nagtaka si Aeson kung may hinihintay ba ito. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang babae. Siya si Yumi, anak ni Taehyun. Bukod pa rito, buntis si Yumi. Nang marinig iyon, muntik nang himatayin si Aeson. Gusto sanang saktan ni Gwansik ang kanyang anak, pero wala siyang nagawa. Samantala, sumakay ng bus pauwi si Jeongmyong matapos ang isang mahabang araw sa trabaho. Kasabay nito, kararating lang din ni Cheongshob mula sa kanyang serbisyo militar. Nakilala ni Cheongshob si Jeongmyong at dali-daling tumakbo kasunod ng bus para tawagin siya. Ngunit may suot na earphones si Jeongmyong kaya wala siyang narinig. At sa ganitong paraan, muling na-miss ni Cheongshob ang babaeng matagal na niyang gusto. Noong araw na yon, nanood ng sine sina Cheongshob at Jeongmyong. Gayunpaman, hindi nila namukhaan ang isa't isa, kahit ilang upuan lang ang pagitan nila. Sa labas, nainis ang boss nang malaman na hindi nakita ni Cheongshob si Jeongmyong. Inaayos pa naman niya ang upuan ni Cheongshob malapit kay Jeongmyong. Ngunit umupo si Cheongshob sa ibang lugar. Nang marinig ito, agad na tumakbo palabas si Cheongshob upang hanapin si Jeongmyong. Muli, kinailangan niyang habulin ang bus na sinakyan nito. Pero sa pagkakataong ito, hindi niya na-miss si Jeongmyong tulad ng dati.
Sa wakas, naabutan ni Chongshov ang bus nang huminto ito sa susunod na hintuan. Habang natutulog si Jumyong sa upuan, nakatayo lang si Chongshov at tahimik na pinagmamasdan siya. Ilang sandali pa, ginising ng driver si Jumyong dahil huling hintuan na. Sila na lamang dalawa ang natira sa bus. Nang makita si Chongshov sa harap niya, inakala ni Jumyong na nananaginip siya. Ibinigay pa ni Chongshov ang kanyang scarf kay Jumyong upang magamit bilang unan. Sinabi ni Chongshov na hinabol niya ang bus mula sa sinehan. Iniisip daw niya na kahit mamatay siya sa pagtakbo, hindi niya palalagpasin si Jumyong. Napahiya si Jumyong at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pagkatapos noon, nagpunta silang dalawa upang kumain. Nagulat si Jumyong sa bagong itsura ni Chongshov. Sa mga titig at mahiyain nilang mga ngiti, kitang-kita ang unti-unting paglapit ng loob nila. Naisip ni Jumyong kung bakit sila nagkataong nanood ng sine sa parehong araw. Ibinunyag ni Chongshov na araw-araw siyang pumupunta sa sinehan. Gusto lang daw niyang muling makita si Jumyong. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, naparami ang inom ni Jumyong ngayong gabi. Habang medyo lasing siya, aksidenteng nabasag niya ang isang baso sa mesa. Nang makita ito, agad pinulot ni Chongshov ang mga bubog para sa kanya. Labis ang pag-aalala niya nang makitang nasugatan si Jumyong. Ang tagpong iyon ay nagpapaalala kay Jumyong sa kanyang ama. Pagkalipas ng ilang sandaling pag-uusap, nagsimulang tawagin ng dalawa ang isa't isa sa mas matamis na paraan, tulad ng magkasintahan. Ibinunyag pa ni Chongshov na noon pa man, tuwing dinadala niya ang mga libro pabalik kay Jumyong, palagi niyang iniisip kung kailan niya mahahawakan ang kamay nito. At ngayon, tinulungan siya ni Jumyong na matupad ang matagal na niyang pangarap. Simula noong araw na yon, nagsimula na ang isang seryoso at mas mature na relasyon sa pagitan nilang dalawa. Dinala pa ni Jumyong si Chongshov upang ipakilala sa kanyang ama. Habang nakaupo sa bangka, hindi mapigilan ni Chongshov ang pagsusuka dahil sa hilo sa dagat. Tulad ng dati, naging mapagmatsyag si Gwansik sa mga lalaking lumalapit sa kanyang pinakamamahal na anak. Sinikap talaga ni Chongshov na magustuhan siya ng magiging biyenan. Nang makita niyang pinalaya ni Gwansik ang maliliit na isda pabalik sa dagat, sinabi ni Chongshov na mahusay siyang mangingisda. Ngunit sagot ni Gwansik, nilalagyan lamang niya ng pain ang kanyang bitad upang makahuli ng mas malaking isda. Tinanong ni Gwansik kung mahusay pa rin ba siyang mangingisda. Napatahimik si Chongshov sa spa. Kahit nahihilo siya sa dagat, hindi pa rin siya tumigil sa pagsunod kay Jumyong. Tinanong siya ni Gwansik kung bakit ba niya patuloy na sinusundan si Jumyong. Sagot ni Chongshov, natatakot siyang baka madapa si Jumyong. Sabi naman ni Gwansik, kung ganun ang iniisip niya, ibig bang sabihin ay hahayaan niyang madapa ang sariling anak. Ngunit patuloy pa rin sa pagsunod si Chongshov kay Jumyong dahil sobrang nag-aalala siya para rito. Dahil sa kilos na ito ni Chongshov, napagpasyahan ni Gwansik na siya na nga ang karapat-dapat na maging manugang. Kinagabihan, tinanong ni Gwansik si Chongshov kung hindi na raw ba ito marunong magsalita, sumakay ng bangka, o uminom man lang ng alak, paano niya ipagkakatiwala ang anak niya kay Chongshov. Dahil sa katapatan niya, sinabi ni Chongshov na kahit gusto niyang magpakitang gilas, kung ayaw naman talaga sa kanya ni Gwansik, wala ring silbi ang lahat ng kanyang ginagawa. Sa oras na yon, lumabas si Jumyong at agad siyang sinundan ni Chongshov. Tinanong ni Gwansik kung bakit sinusundan ni Chongshov si Jumyong kahit sa banyo. Sagot ni Chongshov, masyadong madilim at delikado. At isa pa, kailangan niyang ibigay ang kanyang coat kay Jumyong para hindi ito ginawin. Bagamat matalas ang mga sinabi ni Gwansik, sa totoo lang ay nagustuhan na niya ang tapat at simpleng lalaking ito bilang manugang. Nalungkot si Chongshov sa kanyang sarili. Hindi niya alam kung paano siya makakakuha ng puntos kay Gwansik. Pagkalabas ni Jumyong, agad niyang isinuot ang coat kay Jumyong. Dito, tinukso ni Jumyong si Chongshov na siya raw ay orihinal na pag-aari ng kanyang ama. Kaya kung hindi siya sang-ayon kay Chongshov, tapos na agad ang relasyon nila. Lihim na nagulat si Chongshov nang malamang aprobado na pala siya ng ama ni Jumyong. Sa kalasingan, lumuhod si Chongshov at buong lambing na tinawag na ama si Gwansik. Gusto pa nga niyang balatan ng hipon ang kanyang biyenan. Sa tagpong iyon, hindi napigilan ni Aeson ang matawa. Bukod pa rito, labis ding nagustuhan ni Aeson si Chongshov dahil alam niyang gustong-gusto ni Chongshov ang kanyang anak. Naghahanda pa nga si Aeson ng pulot-pukyutan para ibigay sa ina ni Chongshov na nagpadala sa kanila ng regalo. Pag-uwi ni Aeson, binuksan niya ang regalo. Sa loob nito ay may kahon ng mga persimon at isang liham. Isinalaysay ng ina ni Chongshov na bumisita siya sa bahay ng kanyang mga magulang noong taglagas at pinili niya ang pinakamagagandang persimon. Buong panahon daw ng taglagas niya itong inalagaan at inihanda. Habang ginagawa niya ang mga persimon, iniisip niya sina Aeson at Gwansik. Araw-araw niyang inaayos at tinitingnan ang mga ito, tulad ng pagtingin niya sa kaibig-ibig na si Jumyong. Matagal nang hinihintay ni Aeson ang mga salitang iyon. Alam niya sa kanyang puso na ito ang pamilyang karapat-dapat pagpakasalan ng kanyang anak. Hindi nagtagal, ikinasal na sina Jumyong at Chongshov. Kahit mabuting lalaki si Chongshov, nag-aalala pa rin ang mga magulang ni Jumyong para sa kanya. Sa parehong panahon, naroon din si Yongbeom, ang unang pag-ibig ni Jumyong. Tinupad niya ang pangakong makita ang taong mahal niya habang suot ang wedding dress. Ang kaibahan lang, ang lalaking nasa tabi niya ay hindi na siya. Ngunit nang makita niyang masaya si Jumyong, naging masaya na rin si Yongbeom. Habang naghahanda para sa kasal, paulit-ulit na sinasabi ni Jumyong sa kanyang ama, "Tay, huwag kang iyak. Kapag umiyak ka, maiiyak din ako." Nang makita niyang kinakabahan ng anak, sinabi ni Gwansik, "Kung may problema, itigil mo agad. Tapos tumakbo ka pabalik sa akin, ha?" Sa isang pangungusap lang na yon, binalikan ni Gwansik ang buong buhay nila. Mula noong una niyang pinakain si Jumyong, ito na ang lagi niyang sinasabi. Kung ayaw ni Jumyong, huwag niyang kainin. Noong unang araw ni Jumyong sa eskwela, ganon din ang sinabi niya.
Kapag ayaw niya, umuwi na lang siya kay tatay. Noong college entrance exam ni Jumyong, nanatili pa rin ang sinabi niya. Kung masakit ang ulo ni Jumyong at hindi siya makapag-exam, itigil na. Tumakbo na lang palabas dahil naghihintay si tatay sa labas. Sa paggunita ng mga ito, hindi na napigilan ni Jumyong ang kanyang luha. At habang naglalakad sa wedding hall, lalo siyang naiyak. Hindi rin naiwasan ni Gwansik ang mapaluha. Ipinagdadalamhati niya ang hindi natupad na pag-ibig ng 30 taon, ngayon ay nasa tabi na ng ibang lalaki. Sa araw na yon, mas marami pang luha ang inilabas ni Gwansik kaysa kay Aeson. Pagkatapos ng kasal, biglang dumating ang isang grupo ng mga siga. Hinanap nila si Yunmyong at tinanong kung nasaan ang matalik niyang kaibigan. Ilang sandali lang, inaresto ng pulis si Yunmyong. Bago nito, nagtayo sila ng pawn shop ng kanyang matalik na kaibigan. Ngunit nilimas ng kaibigan niya ang lahat ng pera at mga gamit at tumakas. Ngayon, si Yunmyong ang kailangang managot. Kasama sa mga ninakaw ay isang mamahaling porselanang gamit mula sa isang customer. Ang halaga nito ay 70 milyong won. Ngayon, hindi alam ng pamilya kung saan sila kukuha ng ganung kalaking halaga para maipiyansa si Yunmyong. Paulit-ulit siyang sinisisi ng kanyang mga magulang sa pagiging pabaya. Ngunit nagsalita si Yunmyong at sinisi ang kanyang mga magulang sa pagiging mapagkiling. Laging una ang kanyang ate sa lahat, samantalang siya ay parang pamalit lang. Lumabas na ang kaarawan ni Yunmyong ay 3 araw bago ang anibersaryo ng pagkamatay ng kapatid ni Dongmyong. Kaya hindi na ipagdiwang ni Yunmyong ang kanyang kaarawan. Selos na selos si Yunmyong dahil tanging ang kanyang ate lang ang laging may handa tuwing kaarawan. Kaya isang araw, nakiusap si Yunmyong sa kanyang ina na ipagluto siya ng seaweed soup para sa kanyang kaarawan. Ngunit palaging hindi pinapansin ni Aeson si Yunmyong. Nang araw na yon, ipinagyabang pa ni Yunmyong sa kanyang ina na nakakuha siya ng 65 puntos sa pagsusulit. Pero ang pinansin lang ng ina niya ay ang pagsusulit ni Jumyong, na iisa lang ang maling sagot. Tuwing almusal, ang laging pagkain ni Yunmyong ay tira-tira. Dahil pihikan sa pagkain ng kanyang ate, si Yunmyong ang laging kumakain ng mga natirang pagkain nito. Mga munting bagay na gaya nito ang kayang sirain ang damdamin ng isang bata. Gusto ni Yunmyong na mapansin siya ng kanyang mga magulang, ngunit hindi siya magaling sa pag-aaral. Kaya nais niyang magtagumpay at kumita ng maraming pera para mapansin siya. Ito ang dahilan kung bakit nagtayo siya ng pawn shop na siyang nauwi sa pagkakamaling nagawa niya ngayon. Sinabi ni Yunmyong sa kanyang mga magulang na mas mabuting huwag nang mahalin dahil mas nakakatakot ang mahalin ng mas kaunti. Labis itong ikinabigla at ikinasakit ng damdamin nina Aeson at Gwansik. Ito raw ang pinakamalaking pagkakamali ng kanilang buhay. Samantala, lumapit si Yumi sa kanyang ama para humingi ng tulong. Talagang kailangan na niya ng pera para mailabas si Yunmyong. Ngunit matigas ang sagot ni Taehyun, hindi siya pumayag. Pumunta si Aeson kasama ang ilang kapitbahay sa bahay ng matalik na kaibigan ni Yunmyong para magtanong. Ngunit tumanggi ang ina ng kaibigan at ayaw akuin ang anumang pananagutan. Hindi na raw niya alam kung nasaan ang anak niya. Kung magaling ka, hanapin mo siya at ibalik mo, ang sabi nito. Natuklasan nina Aeson at ng mga kapitbahay na ibinenta ng kaibigan ni Yunmyong ang mamahaling porselana para makabili ng colored TV. Bumili rin siya ng gintong singsing para sa kanyang ina. Pagharap nila sa ina, sinabi nitong wala namang ebidensya. Sinabi rin niya na nakulong si Yunmyong dahil pareho sila ng kanyang ina na tumigil sa high school. Nang marinig ito, tuluyang nagalit si Aeson. Nagsabunutan ng buhok ang dalawang ina. Sa unang pagkakataon, nakita nilang labis ang galit ni Aeson kaya't nagulat ang lahat. Sa huli, kinuha ni Aeson ang colored TV bilang pantapal sa kanyang galit. Kinailangan namang ibenta ni Gwansik ang bangkang kasama niya sa loob ng mahigit 20 taon. Hindi lang ito kabuhayan kundi isang lugar na puno ng alaala para kay Gwansik. Dito niya unang nakita ang tulang isinulat ni Aeson tungkol sa kanya noon. Sa panahong iyon, labis ang naging kaligayahan ni Gwansik kaya't binasa niya ito habang pauwi. Nahihiya pa rin si Aeson tuwing naaalala niya ang mga salitang isinulat niya noon. At matapos makalikom ng sapat na pera, sa wakas ay nakalaya na si Yunmyong. Labis ang galit ni Yunmyong nang malaman niyang ibinenta ng kanyang ama ang bangka. Pero paano nga ba matitiis ng mga magulang na iwan ang anak nila sa kulungan? Sinabi ni Aeson kay Yunmyong na ayos lang kung magalit siya sa kanyang ina, pero huwag na huwag siyang magalit sa kanyang ama. Alam na alam ni Yunmyong kung gaano kahirap nagtrabaho ang kanyang ama para sa pamilya nila. Dahil wala na ang bangka, kinailangan ni Aeson at Gwansik na baguhin ang kanilang kabuhayan. Nagsimulang magtinda ng pusit si Aeson sa palengke, habang si Gwansik ay nagde-deliver ng yelo gamit ang motorsiklo. Ang dating mahiyain at tahimik na babae na nagtitinda ng repolyo ay nagbago na. Ngayon, si Aeson ay handa nang makipag-agawan sa mga tindera para sa mga customer. Ganito talaga ang buhay, dahil sa hirap, nagbabago ang tao. Ngunit gaano man kahirap ang sitwasyon, palaging masaya si Aeson sa kanyang puso. Nahihiya si Gwansik dahil pakiramdam niya ay hindi niya naibigay kay Aeson ang marangyang buhay, ngunit para kay Aeson, si Gwansik ang nagligtas sa kanyang buhay. Kung hindi dahil kay Gwansik, nanatili pa rin sanang ulila si Aeson. Kinagabihan, nalungkot si Yumi dahil kay Yunmyong. Kamakailan, palihim na nagtitinda si Yunmyong ng mga rice cake. Nang marinig ito, nagulat si Gwansik. Tuwing lalabas si Yunmyong para magtinda, sinasabi niyang may lakad lang siya kasama ang mga kaibigan. Alam ito ni Gwansik pero hindi na lang siya nagsalita. Ganoon na lang ang naging takbo ng gabi, lumalabas si Yunmyong para magbenta at uwi lang kinabukasan. Pinagsisikapan niyang kumita ng pera para mabayaran ang kanyang mga magulang, ngunit may mga pagkakataong nararamdaman ni Yunmyong ang galit at hinanakit. Hanggang isang araw, bigla na lang umalis si Yunmyong ng bahay. Nag-iwan siya ng pera at mensahe. Gusto raw muna niyang magpahinga at lumayo sandali, at nilagdaan niya ito ng ang suwail na anak. Natakot ang lahat na baka may isipin siyang hindi maganda, kaya't labis ang kanilang pag-aalala.
Di nagtagal, nakatanggap sila ng balita na nakita si Yunmyong sa isang bangka. Gusto raw nitong mangisda sa malayo para kumita ng mas malaki. Agad na tumakbo roon sina Aeson at Gwansik, puno ng kaba at takot. Mabuti na lang at pinakiusapan ng ama ni Yumi ang kapitan ng bangka na bumalik agad sa Pampang. Si Taihan na rin ang sumagot sa lahat ng gasto sa paglalakbay. Makalipas ang ilang sandali, bumalik na ang bangkang sinasakyan ni Yunmyong. Galit na galit si Gwansik habang pinagsasabihan ng anak. Alam mo bang pwede kang mamatay sa ginawa mong yan? Bakit mo ginawa yon? Delikado yan. Anya. May dahilan si Yunmyong sa kanyang ginawa. Araw-araw na lang ay nakakaramdam siya ng hiya tuwing nagtitinda siya ng rice cake. Lagi siyang pinagsasabihan ng mga customer na mahalin at igalang ang kanyang ama. Iisa ang sinasabi ng lahat. Pagkatapos ay bibigyan pa siya ng dagdag na pera o pagkain. Doon lang napagtanto ni Yunmyong kung saan nanggagaling ang kabutihan at tulong na natatanggap niya. Lahat ng iyon ay dahil sa kanyang ama at biyenan na tumutulong sa kanya sa likod ng kanyang likuran. Noon pa pala, alam ni Gwansik at Taihan na nagbebenta si Yunmyong ng rice cake. Kaya palihim silang nagpadala ng pera sa mga customer para matulungan ang anak. Gusto lang nilang suportahan si Yunmyong. Ngunit sa hindi inaasahan, nasaktan si Yunmyong nang malaman niya ito. Hindi nagtagal, nag-apply si Yunmyong ng trabaho sa kooperatiba ng mga mangingisda. Tinanggap lang nila si Yunmyong dahil sa kanyang ama na si Gwansik. Sa kabilang banda, hindi rin naman gaanong gumaan ang buhay ni Jumyong. Dahil sa krisis sa ekonomiya, nawalan siya ng trabaho. Nakaisip si Jumyong ng ideya para magsimula ng negosyo. Ilang sandali lang, biglang umuwi si Jumyong. Nagtaka si Aeson dahil hindi sanay ang anak niyang umuwi lang para humingi ng mga tangerine. Kaya naisipan niyang puntahan si Yongbeom kinabukasan. Pero agad siyang pinigilan ni Jumyong. May kutob si Aeson na may nangyari kaya tinanong niya ito ng maayos. Doon lang inamin ni Jumyong na ibinenta nila ng kanyang asawa ang kanilang bahay. Ngayon, kailangan na nilang umupa sa mas maliit na tirahan. Dahil sa pagkabigo ng negosyo ni Jumyong, nawala ang lahat sa kanila. Nang marinig ito, napahinto sa gulat ang mag-asawa. Lalo pang nadagdagan ang galit ni Aeson nang makita niyang may sugat sa kamay si Yunmyong dahil sa sobrang pagod sa pagtatrabaho. Galit na itinaboy ni Aeson palabas ng bahay si Jumyong at ang kapatid nito. Kung hindi ka marunong makinig sa nanay mo at puro kontra ang alam mo, umalis ka na lang. Sigaw niya. Agad namang nagtanong si Jumyong kung bakit hindi man lang siya tinanong kung anong klaseng negosyo ang pinasok niya. Ito rin ang unang beses sa buhay ni Jumyong na naging pabigat siya sa pamilya. Tinanong siya ni Aeson kung kailan ba nila balak magkaanak. Nang marinig ito, sumakit ang ulo ni Jumyong. Sabi niya, sa tingin niyo ba ngayon, basta na lang lalaki ng maayos ang bata, kahit pabayaan mo. Gusto niyang palakihin ang magiging anak nila na parang nasa mayamang pamilya, kumpleto ang lahat. Kung hindi niya ito kayang ibigay, mas pipiliin niyang huwag na lang mag-anak. Sa narinig niyang iyon, alam ni Gwansik na kailangan na niyang gumawa ng paraan. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, ibinuhos ni Gwansik ang lahat. Ibinenta niya ang taniman ng repolyo. Isinanla niya ang bahay sa bangko. Pagkatapos, bumili siya ng lugar para magtayo ng negosyo. Ayon sa mga ahente ng real estate, napakaganda raw ng lokasyon dahil may mga malalaking proyektong itatayo sa lugar at tiyak na dadami ang mga tao roon. Doon nagtayo si Gwansik at Aeson ng seafood restaurant. Kapag pumalpak ito, tiyak na mawawalan ng tirahan ang buong pamilya. Sa edad na 50, gusto na sana ni Gwansik at Aeson na manahimik sa buhay. Pero dahil nahihirapan ang kanilang mga anak, wala silang ibang pagpipilian. Sa mga sumunod na araw, ni isang kaluluwa ay walang kumain sa kanilang restaurant. At wala ring anumang konstruksyon na nangyayari. Doon lang napagtanto ni Gwansik na niloko siya ng mga ahente ng lupa. Tahimik na lamang siyang nakaupo habang pinapagalitan ng kanyang anak. Pero sa tabi niya, agad tumayo si Aeson para ipagtanggol si Gwansik. Pera ni Gwansik iyon. Kung niloko o ninakawan si Gwansik, anong karapatan ni Yunmyong para sumigaw? Dahil palaging binabanggit ni Yunmyong at ng kanyang ate ang salitang pera, kaya nagdesisyon ng ganoon ang kanilang ama. Noong nagnegosyo si Yunmyong at ang kanyang kapatid at nagkaproblema, hindi nila ito pinag-usapan kasama ang kanilang mga magulang. Sa oras na yon, dumating si Jumyong at sinabing may pera siya. Pero pag uwi ni Aeson, nalaman niyang nangutang si Jumyong kung saan-saan. Lalong nagalit si Jumyong nang muling mabanggit ang tungkol sa pera. Nagtaka siya kung saan napunta ang lahat ng perang ipinapadala niya sa bahay noon. Mula nang magsimula siyang mag-part-time, nagpapadala na si Jumyong ng 100,000 won kada buwan. Ngayon, siya naman ang nangangailangan ng perang iyon. Sinabi ni Jumyong na hindi niya yon ipinapadala dahil sa pasasalamat, kundi dahil sa matinding pagkakonsensya. Sabi niya sa kanyang ina, hindi mo alam kung gaano kasakit ang pakiramdam ng pagkakonsensya. Sa sandaling iyon, dumating si Gwansik at sinigawan si Jumyong. Unang beses niya itong pinagalitan ng ganoon. Sa nakita niyang iyon, napaiyak na lang si Jumyong. Pagbalik ni Jumyong sa lungsod, nadiskubre ni Aeson na buntis ang kanyang anak. Bago siya umalis, nagpost si Jumyong ng litrato ng fetus para malaman ng kanyang mga magulang. Kasama ng larawan ang kanyang paghingi ng tawad. Sa pag-iisip ni Aeson na buntis ang kanyang anak habang kinakailangang mangutang para sa kanyang mga magulang, nadurog ang puso niya sa sakit. Makalipas ang ilang panahon, nanganak na rin si Jumyong. Dahil sa lahing minana sa kanyang ina, nahirapan din siya sa panganganak. Hiningi ng nurse kay Chongshob ang pirma sa isang waiver sakaling may mangyaring masama. Pero mariin niyang sinabi na pinili na niya ang kanyang asawa. Agad niyang gustong sabihan ang mga biyenan niya, pero tumanggi si Jumyong dahil ayaw niyang mag-alala ang kanyang mga magulang. Matapos ang matinding sakit, ipinanganak din ang sanggol. Sa kabutihang palad, ligtas si Jumyong. Ngunit labis ang takot ni Chongshob, kaya napaiyak siya na parang bata.
Sa kabila ng lahat ng hirap, hindi pa rin mawari ni Jumyong kung paano siya naipanganak ng kanyang ina noong 18 pa lang ito. Pagkasabi pa lang niya nito, naroon na agad ang kanyang mga magulang. Nagyakapan ng umiiyak si Jumyong at si Aeson. Sa sandaling iyon, lalo pang nadama ni Jumyong ang awa sa kanyang ina. Totoo ngang kapag naging magulang ka na, saka mo lang mauunawaan ang pagmamahal ng iyong mga magulang. Ngunit hindi naging epektibo ang tradisyonal na paraan ng pagpapatakbo ng restaurant. Kaya nagsimula si Gwansik at Yunmyong na mamigay ng flyers para ipromote ang kanilang restaurant. Sa kabutihang palad, kasalukuyang ginaganap noon ang World Cup, kaya abot-abot ang kasiyahan sa buong bansa. Lahat ay nanonood ng football at nagpapadeliver ng pagkain. Mula noon, naging maayos din ang takbo ng restaurant ni Gwansik. At hindi doon natapos ang swerte. Isang araw, may dumating na espesyal na bisita sa restaurant ni Gwansik. Isang sikat na artista ang babaeng ito. Nagsushooting siya ng isang palabas sa restaurant ni Gwansik. Isa itong magandang pagkakataon para maipromote ang restaurant nang hindi kailangang gumastos si Gwansik. Sa labas, tinanong ng manager ang artista kung bakit siya tumutulong kay Gwansik. Lumabas na 25 taon na ang nakalilipas, si Gwansik ang nagligtas sa buhay ng artista. Dahil sa matinding pressure, balak na sanang wakasan ng artista ang kanyang buhay. Bago niya gawin ito, pinunit niya ang kanyang ID upang hindi makilala bilang isang celebrity. Sa oras na yon, si Gwansik ang siyang sumagip sa kanya. Si Gwansik din ang nagtanggal ng kanyang sariling damit upang takpan ang mukha ng artista nang maraming kamera ang nakatutok sa kanila. Si Gwansik ang nagligtas sa kanyang buhay, pati na rin sa kanyang pag-usbong sa karera bilang artista. Ito na lamang ang tanging pagkakataon ng aktres upang masuklian si Gwansik. Samantala, si Jumyong ay isa ng direktor ng isang investment consulting company. Pataas ng pataas ang kanyang karera. Matapos lumabas sa media at pahayagan sina Aeson at ang restaurant ni Gwansik, dagsa ang mga customer sa kanilang kainan. May mga araw na grabe ang pagod ng mag-asawa sa pagtatrabaho. Ang pagpasok ng pera na parang umaagos na tubig ay labis na ikinatuwa ni Aeson. Napaisip pa siya sa posibilidad na makapaglibot sila bilang mag-asawa. Sa buong buhay ni Aeson, ito na ang pinakamasayang panahong kanyang naranasan. Dahil sa tagumpay ng restaurant ni Aeson, may isang kapitbahay na nagbukas ng parehong klaseng kainan sa tabi nito. Siya rin ang taong pinakakinainisan ni Aeson sa baryo ng mangingisda. Pero hindi ito inintindi ni Aeson dahil alam niyang ang mga peke ay hindi magtatagal. Noong araw na yon, tumawag si Jumyong sa kanyang ina para humingi ng tulong. Sa edad na 37, kailangan pa rin ni Jumyong ang kanyang ina dahil hindi niya alam kung paano maging isang ina. Hindi niya maintindihan kung bakit laging masama ang loob ng anak tuwing pinapakain niya ito. Sa ganitong mga sandali, kayang maalala ni Jumyong ang libo-libong ekspresyon ng mukha ng kanyang anak, pero hindi niya maalala ni isa man sa mukha ng kanyang ina. Napaisip si Jumyong kung naging masyado siyang matigas at baka pagsisihan niya ito balang araw kapag larawan na lang ang kanyang ina ang pwede niyang tingnan. Bumulong si Aeson sa kanyang apo, maging mabait ka sa anak ko. Protektahan mo ang anak ko ng matagal. Kahit gaano kasarkastiko o malamig si Jumyong, para kay Aeson, siya pa rin ang pinakamamahal niyang anak. Noong araw na yon, isinama ni Jumyong ang kanyang mga magulang para magpa-routine check-up. Kinailangan pa niyang pakiusapan ang mga ito dahil natatakot silang masayang lang ang pera ng anak nila. Ibinunyag ni Aeson kay Jumyong na ang kanyang ama ay kumukuha ng ayon ng leksyon sa gitara. Sa unang pagkakataon, doon lang nalaman ni Aeson na may ganoong hilig si Gwansik. Sa kalituhan ng kanyang isipan, biglang binanggit ni Gwansik ang pangalan ng kanyang bunsong anak, isang bagay na matagal na niyang hindi nababanggit. Pagbalik sa bahay, tahimik na nagtungo si Gwansik sa puntod ng anak niyang si Dongyong. Palibot sa kanya ang mga laruan na matagal na niyang binili para kay Dongyong. Kasabay nito, nandoon din si Aeson. Nagreklamo siya kung bakit palaging pumupunta si Gwansik doon nang hindi siya isinasama. Ang dahilan kung bakit ayaw banggitin ni Gwansik si Dongyong ay dahil ayaw niyang malungkot si Aeson. Tuwing pumupunta siya roon, nakikita niya si Aeson na nakaupo sa tabi ng puntod ng kanyang bunsong anak. Umulan man o umaraw, palagi siyang nandoon upang bantayan ang bata. Ang mga yapak ni Aeson at Gwansik ay gumawa ng patag na daan sa lahat ng 4 na panahon. Ang puntod ni Dongyong ang siyang pinakamalinis na lugar. Sa mga ganitong sandali, tahimik lang na nanonood mula sa malayo si Gwansik. Ayaw niyang humarap kay Aeson. Hindi rin niya kayang banggitin ang pangalan ng kanyang bunsong anak dahil ayaw niyang makita si Aeson na umiiyak. Kinagabihan, biglang tumawag ang ospital. May natuklasan silang problema sa dugo ni Gwansik kaya nais nilang magsagawa muli ng pagsusuri. Kinabukasan, pagdating niya sa ospital, sinabi ni Jumyong sa kanyang ina, "Ano man ang sabihin ng doktor, huwag kang iyak. Kahit gaano pa kalala ang sakit ni Itay, pagagamot ko siya." Pagkatapos ng pagsusuri, na-diagnose si Gwansik na may leukemia. Sa kalagayan niya, delikado kung hindi sila agad kikilos. Kahit si Jumyong ang nagsabi sa kanyang ina na huwag umiyak, siya pa rin ang unang lumuha. Sa mga sumunod na araw, nagsimula na si Gwansik sa kanyang chemotherapy treatment. Habang lumilipas ang panahon, bumagal at bumigat ang kanyang mga hakbang. Nagsimula siyang matakot. Hindi dahil natatakot si Gwansik sa kanyang karamdaman, kundi natatakot siyang iwan si Aeson na mag-isa sa mundo. Tiningnan ni Gwansik ang matandang babae sa kanyang likuran at inisip ang kinabukasan ni Aeson. Sa ngayon, maswerte siyang may Aeson na nag-aalaga sa kanya. Ngunit pag wala na siya, siguradong magiging napakalungkot ni Aeson. Gabing iyon, kinausap ni Gwansik si Jumyong ng pribado. Sinabi niya sa kanyang anak na babae, "Jumyong, kailangan mong alagaan ng mabuti ang nanay mo sa hinaharap. Pangalagaan mo siya palagi. Si nanay mo ay isang taong hindi matutumbasan, kahanga-hanga at napakahalaga. Kaya huwag kang magagalit sa kanya kahit nakakainis siya minsan. Huwag kang mairita.
maging mahinahon at mapagmahal ka sa kanya. Ilang araw matapos iyon, hiniling ni Gwansik na makalabas na ng ospital at makauwi. Inihanda ni Yunmyong ang isang bisikleta para sa kanyang ama, pati na rin ang mga piyesa ng musika upang makapaggitara ito. Ngunit hindi niya inakala na hindi na ito magagamit ng kanyang ama. Nang makita niyang sobrang pumayat ang kanyang ama, hindi na napigilan ni Yunmyong ang pag-iyak. Gabing iyon, masayang hawak ni Aeson ang aklat ng mga tula sa kanyang kamay. Agad siyang tumakbo palabas upang ipakita ito kay Gwansik. Naipalimbag na ang kanyang mga tula. Iniisip ni Aeson na tinupad ni Gwansik ang pangako niyang tutulungan siyang maging isang makata. Isang aklat ng mga tula na isinulat ni Aeson para kay Gwansik. Tungkol sa mga positibong bagay. Tungkol sa kalahating siglong kwento ng pagmamahalan ni Aeson at Gwansik. Nais ni Aeson na basahin iyon ni Gwansik upang magkaroon siya ng lakas ng loob at inspirasyon na labanan ang sakit. Alam ni Gwansik na papalapit na ang araw na iiwan niya si Aeson. Ang pinakamalaking panghihinayang niya ay hindi niya makakasama si Aeson sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Umaasa siya na sa susunod na buhay, mahahawakan niya muli ang kamay ni Aeson. Sa panahong iyon, tutuparin pa niya ang mas marami pang pangako sa kanya. Di nagtagal, lalong lumala ang kalagayan ni Gwansik. Ang langit ng araw na iyon ay tila gumuho sa kanilang harapan. Ang makita ang kanilang ama na unti-unting nawawala ay hindi kinaya ni Jumyong at Yunmyong, hindi na nila napigil ang kanilang damdamin. Sa intensive care unit, palaging nasa labas si Aeson, tahimik na nakatingin sa bawat paghina ng kanyang asawa. Para kay Gwansik, si Aeson ay palaging isang dalagang nasa 20s. Ginugol ni Gwansik ang buong buhay niya sa pagprotekta sa taong mahal niya. Hanggang sa huling hininga niya, nais pa rin ni Gwansik na makita ang maganda at maamong mukha ni Aeson. Nang alisin ni Aeson ang kanyang mask, iyon din ang sandaling hindi na nila muling nakita ang isa't isa. Ilang araw matapos iyon, tumawag si Lola kay Jumyong. Ibinigay niya rito ang isang passbook ng bangko. Iyon ang lahat ng perang ipinapadala ni Jumyong buwan-buwan. Ni 5 duling ay hindi ginastos ni Gwansik, kahit gaano pa kahirap ang buhay. Kahit si Aeson na lamang ang natira sa bahay, hindi niya nadamang nag-isa siya. Dahil saan man siya naroroon, tila nakikita pa rin niya ang presensya ni Gwansik. Ang mga hair clip na binili ni Gwansik para kay Aeson, dahil noong bata pa sila, nangakong bibigyan niya si Aeson ng hair clip habang buhay. Ang kandado sa pinto ay maingat ding inayos ni Gwansik. Pati na ang mga gamit na dating nasa matataas na lugar, inilagay niya sa mga abot ni Aeson. At pagkatapos, ipinagpatuloy ni Aeson ang pagsulat ng pagtatapos ng kanyang aklat ng mga tula tungkol sa kanyang buhay. Ang aklat ng mga tula ni Aeson ay ipinadala sa editor-in-chief. Sa loob nito, isinulat niya ang kanyang buhay mula pagkabata hanggang sa pagtanda. Binasa ito ng editor-in-chief at hindi napigilang lumuha. Parang ito na ang pinakamasentimiento at emosyonal na aklat ng tula na nabasa niya. Agad niyang nais na mailathala ang aklat ni Aeson. Samantala, lumipat na si Aeson sa lumang bahay ng kanyang ina. Ngayon, may trabaho na rin si Aeson sa isang bahay ampunan para sa matatanda. Dito, tinutulungan niya ang mga matandang babae na magsulat ng tula at gumuhit ng mga larawan. Parang pagbabalik sa pagkabata ang pamumuhay. Dito, tinatawag siyang Teacher Aeson ng lahat. At ito'y labis niyang ikinasaya. Bata man o lagpas 70 taong gulang na, si Aeson ay palaging sabik sa kanyang ina. Minsan, napadpad siya sa tabing dagat at tinawag ang kanyang ina, tulad ng batang dati siyang naging. Sa parehong sandali, tumawag ang kanyang anak na si Jumyong. Nasa bahay rin ito, naghihintay sa kanyang ina. Tulad ni Aeson na tila tinatawag ang sariling ina, ganoon din ang nararamdaman ni Jumyong. Sa parehong oras, nagpadala ang Seaflower Publishing House ng isang kahon na naglalaman ng sariling aklat ng tula ni Aeson. Sa kanyang pagkakita nito, labis ang kanyang tuwa at pagmamalaki. Sa langit, tiyak na nakangiti si Gwansik habang pinagmamasdan ito. Nais ni Jumyong na tumigil na sa trabaho ang kanyang ina sa bahay ampunan at sumama na sa kanya sa Seoul. Panahon na raw para magpahinga. Ayaw ni Jumyong na maging abala ang kanyang ina habang buhay. Pero ayaw iyon ni Aeson. Kahit matanda na siya, nais pa rin niyang magkaroon ng lugar sa mundong ito. Ayaw niyang tratuhin siya na parang sobra lang sa eksena. Sa bahay ampunan, tinatawag siyang Teacher Aeson at napakasaya niya roon. Pakiramdam niya ay naabot na niya ang pinakadakilang tagumpay sa kanyang buhay. Mula sa pagiging anak ng isang hanyo na araw-araw ay umiiyak sa gitna ng dagat. Hanggang sa pagiging isang dalagang mahilig sa panitikan, ngunit laging mahiyain sa harap ng mundo. Hanggang sa pagkakaroon ng minamahal at isang masayang pamilya. Hanggang sa maging pinuno ng isang baryong mangingisda. At pagkatapos, sa edad na 70, tinawag siyang guro at isang makata. Matapos malasahan ni Aeson ang lahat ng lasa ng buhay, ngumiti siya ng may kasiyahan habang hawak ang aklat ng mga tulang nagsasalaysay ng kanyang buhay. Bagamat po ng pagtaas at pagbagsak ang buhay, palaging kontento si Aeson sa bawat sandali nito. Para kay Aeson, iisa lamang ang tagsibol ng kanyang buhay. At ang taong nag-alaga sa tagsibol na yon ay walang iba kundi si Gwansik. Hindi sana nabuo ang aklat ng mga tulang ito kung wala ang kahanga-hangang asawang iyot. Gaya rin ang buhay ni Aeson na hindi sana nagpatuloy kung hindi niya nakilala si Gwansik. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.